Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabangers at kayanggaw. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan na nangyari pa noong ako ay binata pa lang. Hindi pa uso ang mga teknolohiya noon. Tanging ang aking kumpletong alaala lang ang nagsisilbing patunay na totoong nabubuhay pa sa mundong ito ang mga aswang. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Dante. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ay nako, nakakapagod naman talaga ang buhay na ito. Kagagaling ko lang sa trabaho, ako pa talaga ang magpupuno ng drum na ito. Ay Diyos ko, hindi ko na talaga masa ng anak kong yun Palibasa, nagkaroon ng magandang trabaho. Akala niya siguro katulong niya na ako rito. Aling Fatima, pupunin niyo po ba yung drum na yan? Dante. Napadaan ka. Oo Kailangan kong punuin ito kasi wala nang panligo. Alam mo naman, sa susunod pa babalik ang linya ng tubig dito sa Barrio Masigla. Tulungan ko na po kayo. Ay nako, nakakahiya naman sa'yo. Tinulungan mo na nga ako nung nakaraan Tutulungan mo pa ako ngayon. Nakakaabala na. Ano ba naman kayo? Hindi naman po kasi ibang tao na kayo sa akin Magiging nanay ko na rin naman kayo balang araw. Nanay na ang tawag ko sa inyo kasi matagal na rin naman kami ni Alona. Ay, ikaw talaga. Ayos na ako na tawagin mo munang Aling Fatima. Magkasintahan pa lang naman kayo ng anak ko Tita Fatima na lang kaya para medyo maganda pakinggan. Kapag Ali kasi parang hindi tayo magkakilala Ay naku, bahala ka. Kahit anong gusto mong itawag sa akin, wag lang nanay o mama kasi hindi pa naman kayo kinakasal O sige po. O paano, di Tita Fatima na lang po. O sige, handa ko na po itong kariton. Tapos, isakay na natin yung mga balde at galon ninyo. Napangiti na lang sa akin si Tita Fatima. Ina siya ng kasintahan kong si Alona. Matagal na kami ni Alona kaya ganun na rin kalalim ang samahan namin ni Tita Fatima. Parang pangalawang ina ko na rin siya. Wala akong naging problema sa kanya kahit na kailan. Sa katunayan, sobrang bait niya sa akin. Kapag meron akong mga problema, mas maaasahan ko pa siya kaysa kay Alona. Masyado na kasing abala ang kasintahan ko sa maraming bagay mula nang makapagtrabaho ito sa bayan. Binalikan ko si Tita Fatima tulak-tulak ang kariton na ginawa ko. Isinakay naman namin kagad ang malalaking balde at ang mga galon. Tita, pasensya na po kayo kay Alona ha. Alam ko, napapagod kayo sa mga gawaing bahay. Sinabihan ko na naman po siya na tulungan niya kayo kahit magugas man lang ng mga pinggan Ang kaso, palagi kami nag-aaway kapag pinagsasabihan ko siya. Pakiramdam niya kasi, sinasabihan ko siya ng tamad. Ano ka ba naman? Hindi mo naman kailangang humingi ng paumanhin kung tutuusin. Nagpapasalamat pa nga ako sa iyo Kasi hindi ikaw yung tipo ng lalaki na pababayaan lang ang katamaran ng kasintahan niya. Kaso kasi, ganun ang ugali ni Alona. Ang hirap niyang utusan. Pabuti pa nga nung wala pa siyang trabaho. Nagagawa niya pang magwalis-walis sa bakuran. Dapat ako ang humingi ng paumanin sa iyo kasi kapag nagsama na kayo, inaalala ko na baka ikaw lang din lahat kikilo sa bahay ninyo. Hindi naman po siguro. Baka naman kapag dumating na yung araw na yun matuto na siya. Hindi po ako magsasawang magpaalala sa kanya. Maraming gustong maabot sa buhay ang anak kong yon. Ang dami niyang gustong makuha. Ikaw ba, Dante? Ayos ka lang ba sa kanya? Hindi ka ba niya pinipilit na magbigay ng kung ano-ano sa kanya? Sandali akong natahimik sa tanong na yon, Kabanong. Sa totoo lang kasi, mula nang magkatrabaho na si Alona, may nag-iba na rin talaga sa ugali niya. Mas lalo siyang natakam sa mga material na bagay.
hindi na niya nabibigyan ng pansin ang simpleng bagay na pinaghihirapan ko para sa kanya. Madalas din na kapag aalis kami, palaging pinipilit niya na siya ang gumastos. Para daw makain namin ng masasarap na gusto niya kasi siya ang mas maraming pera. Hindi ko na lang yung pinansin dahil ayaw kong may pagsimulan ng away. Pero sa totoo lang, Kabanong, napapadalas na ang ugali niyang yon. Parang unti-unti ko na siyang hindi nakikilala. Wala naman po akong problema sa kanya, tita. Ganun pa rin naman po kami. Kung minsan may malilit na pagtatalo lang, yun lang naman po. Sigurado ka ba? Baka naman hindi ka nagsasabi ng totoo, ha? Nagsasabi po ako ng totoo, tita. At saka, sasabihin ko naman po sa inyo kapag mayroong problema eh. Kung sakali mang nahihirapan ka na sa anak ko, kausapin mo lang siya, ha? Ipaalala mo sa kanya yung dating siya. Pakiramdam ko kasi, unti-unti na siyang binabago ng kasarapan sa buhay. Hindi na ako nakapagsalita noong mga sandaling yon, Kabanong. Maya-maya lang, nakarating na rin kami sa ilog. Sinimulan kaagad namin ang pagsalok ng tubig. Bukod sa amin, meron pa rin mga tao ang nag-iigib ng tubig. Ilang araw na kasing walang linya ng tubig sa amin at nagiging problema na yon sa buong baryong Masigla. Ay, siya nga pala, Dante. Yung samahan ninyo, yung mga manunugis na tinatawag nyo. Ano ba talaga layunin ng samahan nyong yan? Palagi ko na lang kasing naririnig kapag napapadaan ako sa San Isidro eh. Lahat po ng masasamang nilalang na pwedeng manakit sa mga tao, yun po ang gusto namin pigilan. Pero magdadalawang taon na ang samahan namin, wala naman kaming nakikitang aswang. Ha? Aswang? Yung ba ang hinahanap ninyo? Opo. May ganun pa ba sa ngayon? Ayon sa mga napagtanungan namin na matatanda, meron pa raw. Pero siyempre, nagtatago sila. Kaya kami, hinahanap namin. Hindi kami tumitigil kasi naniniwala kami na totoong nabubuhay pa sila. Alam mo, maganda yung adhikain ng grupo ninyo. Pero ikaw ha, mag-iingat ka. Kasi baka mamaya hindi aswang ang makalaban ninyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi naman sa ayaw ko sa samahan ninyo. Pero kasi sa samahan ninyo, parang pinapaniwala nyo mga tao na merong aswang talaga eh. Nagdudulot yun ng takot sa mga tao. Baka mamaya kasi, pagbawalan na kayo ng lokal natin. Alam nyo naman kung gaano kasira ulo mga nakaupo. Alam ko naman po yan. Pero huwag po kayong mag-alala. Wala pa naman pong nangyayaring pagbabawal sa amin. Kumusta naman pala kay Alona ang tungkol dyan? Pinag-aawayan nyo pa rin ba yan? Kung minsan po. Pero nasanay na lang po ako. Hindi ko nga po maintindihan minsan eh. Ayaw niyang maniwala na may aswang, pero naniniwala siyang may multo. Ewan ko ba? Madalas kasing baluktot ang paniniwala ng anak kong yan eh. Ayan. Puno na po lahat ng balde. Maraming salamat ha. Sakto naman ito para mapuno ang isang drum kaya hindi na tayo babalik dito. Sige po, ihatid ko po muna kayo at tutulungan ko po kayong magsali nito sa drum. Ay nako, napakabuti mo talagang tao. Maswerte ang anak kong ikaw ang naging kasintahan niya. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Tita Fatima, pero wala siyang kalam-alam na kabaliktaran ng sinabi niya ang sinabi sa akin ni Alona. Para kasi sa kasintahan ko, malas siya dahil ako ang naging kasintahan niya. Hindi niya raw mararanasan ng masarap na buhay. Naguguluhan nga ako sa babaeng yun minsan kasi hindi niya rin naman ako magawang iwanan. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakarating na kami sa bahay ni Tita Fatima. Matapos kong maisali ng tubig sa drum ay nagpaalam na rin ako sa kanya. Binigyan pa ako ng 2 ampalaya na kakapitas lang sa likod bahay nila. Nandito na ako. Pagpasok ko sa makalumang bahay na pamana sa akin ng lolo ko, naabutan ko kagad si Jerry na nakahiga sa maalikabok na sofa. Nakatingin siya sa akin na parabang wala siyang gana sa kakahintay sa akin. Saan ka ba galing? Bakit? Dapat ba sabihin ko sa'yo? Nagtatanong lang naman ako eh. Bakit ka nandito? At paano ka nakapasok? Iniwan mo kayo nakabukas yung pinto. Buti nga, mabuting tao nakapasok dito at hindi masamang tao eh. Ha?
mabuting tao na tirador ng tira-tirang pandesal. Gusta ano? Kinain mo na naman yung mga natira ko kanina umaga. 3 lang naman ang kinain ko eh. Isira ulo ka pala eh. 3 na nga lang yun eh. Kaya pala ubos na. Kahit kailan talaga to. Bakit ka pala nandito? Umayos siya ng pagkakaupo at saka tumingin sa akin ng seryoso. Meron siyang inilapag na larawan sa maliit na lamesa. Larawan yun ng isang babae na parang kasing idaran lang namin. Sino yan? Hindi ko rin kilala eh. Buang. Bakit nasa'yo yan? Bigay sa akin ni Nabong. Yang babaeng yan kabaryo daw ng tiyahin niya. Ang sabi, sinasapian daw ng kakaibang elemento yung babaeng yan. Malakas ang inala ni Nabong na aswang ang sumapi kasi sinasabi raw ng babae na gusto niya kumain ng hilaw na manok eh. Ano? Sinasapian ng aswang? Oo. Nung una, hindi ko yung pinaniniwalaan eh. Kasi si Nabong ang nagsabi. Alam mo naman yung isang yun. May pagkatanga pagdating sa pagsagap ng impormasyon. Pero tinanong ko yung iba nating kasama. Kinumpirma nila na totoo nga. Sa katunayan, sasabihan na rin sana nila tayo eh. Pero naunahan sila nitong sinabong. Kung punta na kaya natin ngayon? Ngayon talaga? Hindi pwede bukas? Kung sinasapian siya ng aswang, hindi pwedeng ipagpabukas yan. Delikado buhay ng babae. Sinong magpapalaya sa espiritu ng aswang sa katawan niya? Ako. Ikaw? Alangan namang ikaw. Wala ka namang alam sa pagpapalayas ng masasamang elemento sa katawan ng tao. Sigurado ka ba? Bago mamatay yung lolo ko, marami siyang itinuro sa akin sa pag-aalbularyo. Isa na rin yung pagpapalayas sa mga sapi-sapi na yan. Kaya alam kong matutulungan ko yun. Kung ganyan naman pala di sige. Punta na natin si Nabong. Ang tanong, nasan ba yung tukmul na yun? Alam ko kung saan siya hanapin. Tara! Kinuha ko kagad ang jacket ko na nakasabit sa likuran ng pintuan. Gamit ang bisikleta ni Jerry, umangkas ako sa likuran at siya naman ang nagmaneho. Sa kabilang baryo lang naman ang bahay ni Nabong at hindi naman siya kalayuan sa amin. Nang dumating kami roon, inabutan naming nakikipagdigmaan si Nabong sa bingguhan. Patatanda na mga kalaban niya roon na parabang asar na asar sa kanya. Oops, mga lola, mukhang hindi na kayo makakabawi Nandito na yung mga kaibigan ko sinusundo na ako. Agad na tumayo si Nabong. Pinagmumura naman siya na matatanda dahil hindi na mababawi ng mga yon ang mga napanalunan ni Nabong. Tarantado ka talaga no? Galit na galit sa'yo yung matatanda. Inayuan mo ba naman na nananalo ka na? Kasalanan nyo rin naman kasi dumating kayo Tsaka wala naman sila magagawa. Pera ko naman na to teka, bakit ba kayo nandito? Sinabi sa akin ni Jerry yung tungkol dun sa babaeng sinasapian ng aswang sa baryo ng tiyahin mo. Oo. Buti na lang nagpunta kayo. O ano, puntahan ba natin? Sigurado ka ba talaga na sinasapian ng aswang yon? Nagtanong ako sa tiyahin ko. Sabi niya oo raw. Kilalang chismosa ang tiyahin ko ron. Kaya alam kong totoo yung nasagap niyang balita. Pagkakataon na natin yan para magpasikat. Kapag nagamot natin yung babae, makikilala yung samahan natin. Ang tanong, paano natin mapapalayos yung nakasapi na aswang sa babae? Ito si Dante, marunong daw Nakakalimutan mo na bang kilalang albularyo yung lolo ko? Yung lolo mo, oo. Pero ikaw? Naturuan ako ng lolo ko. Wala ka yatang tiwala meron naman akong tiwala sa'yo. Ikaw ang pinuno ng samahan natin Pero sigurado ka ba talagang marunong ka? Ang mabuti pa, samahan mo na kami kung saan yon at patutunayan ko sa'yo. O siya, sige. Magaga pa naman Kukunin ko lang yung bisikleta ko. Hintayin niyo ako dito Agad kaming nagtungo sa kabilang baryo para puntahan ang sinasabi ni Nabong na babae. Halos 5 minutong pagbibisikleta lang ay nakarating na rin kami kagad doon. Tahimik ang bakuran. Kung titingnan ang bahay na nasa harapan namin, ay parang matamlay ang atmosfera doon. Nagkibit-balikat na lang si Nabong, pero lumapit na rin kami sa bakod para patunugin ang maliit na bell na naroon. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki ang lumabas. Ayon sa suot at itsura nito, masasabi ko na agad na isa siyang inchik. Paglapit niya sa amin, tiningnan niya muna kami mula ulo hanggang paa.
Nagkatinginan naman din kaming tatlo. Hindi kasi namin inakala na yun ang lalabas. Kaya parang nagkahiyaan kami kung sino ang kakausap sa kanya, hindi naman kami marunong magsalita ng incheck. Ano? Wala ba sa inyo sasalita? Ano ba inyo kailangan? Pasensya na po. Akala po kasi namin hindi kayo nakakapagsalita at nakakaintindi ng Tagalog eh. Ako tagal na dito nakatira Pilipinas. Kaya ako marunong na rin. Ano ba inyo sadya? 8:00 na lang gabi Narito po kami para po sa babaeng si Alisa. Nabalitaan po kasi namin na Si Alisa inyo hanap? Teka. Kayo ba tutulog sa asawa? Mabuti naman kayo dating agad. Kasi ako hintay sa inyo nung nakaraan pa eh. Halika. Pasok kayo, pasok. Nagkatinginan agad kaming tatlo. Kahit na medyo nag-aalangan, ay sumunod na lang kami sa matandang inchik. Pinupo niya kami sa harapan ng mahabang lamesa na yari sa kawayan. Maya-maya lang, bumalik siya at may daladala ng tsaa at puto. Pinakain na muna niya kami. Habang kumakain, ang dami niyang sinabi tungkol sa asawa niya. Kinuwento niya lang ang masasayang araw nilang mag-asawa. Ayon sa kanya, dati naman daw normal ang asawa niya. Pero nagulat na lang daw siya nang biglang nagbagong pananalita at kilos nito. Sa sobrang dami ng mga sinabi niya ay hindi kami nakasingit sa kanya. Kaya nang makakuha kami ng pagkakataon, hindi na ako nagsayang pa ng oras. Narito po kami para gamutin yung asawa ninyo. Kung ayos lang po, pwede po ba namin siya makita? Sige. Halik kayo. Kayo sa masakin. Punta tayo likod bahay. Sa likod bahay nila, merong maliit na bodega ron. Pagpasok at pagbukas ng ilaw, nakita namin doon ang babaeng si Alisa na nakagapos ang paa. Makapal ang kadena na nakalagay. Nakatingin siya sa amin at nanlilisik ang mga mata. Agad ko namang inilabas ang libro at ang rosaryo na daladala ko. Kami ayos naman ito nakaraang buwan eh. Pero isang umaga paggising ko, kita ko siya ganyan na. Wala na sa sarili. Ako ba inyo matulungan na ibalik asawa ko sa dati? Wag po kayong mag-alala. Ito po kaibigan namin magagawa niya ng paraan. Mas maigi siguro kung simulan na natin. Paano nyo gamutin ang asawa ko? Tutulungan niyo po kami. Ito po ay Biblia. Hawakan niyo po. Basahin niyo po yung tala na babanggitin ko. Kayong dalawa naman mga pre, hawakan niyo yung babae sa magkabilang kamay ha. Sisimulan na natin. Pumwesto na ako sa harapan ng babae. Binuklat ko na ang librong itim. Nakapikit ako pag binabasa ang pahina habang dinadama ang paligid. Masamang elemento na pumasok sa katawan ng babaeng inosente na ito. Lumayas ka ngayon din kung ayaw mong mamatay. Hindi kita titigilan. Dahil ang kapangyarihan ng kabutihan ay mas malakas pa sa kasamaan ng kadiliman. Lumayas ka! Umalis ka! Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, lisanin mo ang katawan ng babaeng Talantado! Ako ba inyo nilola ko? Ha? Bakit po niyo ginawa yun? Sinisira niyong ritual. Ritual mo mukha mo! Bakit yung ritual asawa ko? Hindi naman siya sapi-sapi. Asawa ko may sila utak, nabaliw, nabuang, hindi sinapian. Mga sila ulo. Kayo sayang oras ko. Kayo wala respeto sa pinagdaanan ng asawa ko. Layas kayo rito, layas! Bago ko kayo tagayin aking katana. Layas! Mga buwitsit! Binato niya pa ako ng Biblia sa muka. Nagmamadali kami makalabas ng bakuran nila at agad na lumayo roon. Binatukan ko naman agad si Nabong sa nangyari. Mali-mali na naman kasi ang impormasyon na nakuha niya. Bulilyaso, napahiya pa kami sa matandang inchik na yon. Sa halip na makapagpabango kami ng pangalan, mukhang masisira na kami sa baryong yon. Sira ulo ka rin talaga no? Ang sabi mo sinasapian ng aswang yung babaeng yon. Nabaliw lang naman pala yun. Ano magagawa ko? Sinabi ko lang naman sa inyo kung ano yung mga narinig ni Tia tungkol sa babae. Sana man lang kasi nag-double check ka. Kung tama nga ba yung impormasyon. Langya ka Nakakaya yung ginawa natin. Napapakamot na lamang ako sa ulo ng dahil sa nangyari. Makailang beses namin pinagbababatukan si Nabong dahil sa kahihiyan. Napatambay na lang kami sa ilog kahit na lumalalim na rin ang kinagabihan. Walang ya. Naiinis pa rin ako. Nakakabans yung ginawa natin.
Kahit ako yung matandang inchik magagalit din ako kanina. Una, kasalanan ko na. Pero yun lang din naman kasi yung sinabi sa akin ni Tia Ang bihira ka. Kaya pala unang tingin ko pala sa babae parang may mali na Anong balak natin ngayon? Di balik sa dati. Isipin na lang natin na hindi nangyari yun. Kapag kumalat hanggang sa atin yung ginagawa natin, anong gagawin natin? Ipagdasal na lang natin na sana hindi. Kasi kapag nalaman ng iba yan, tapos tayo. Sira-sira tayo. Pwede bang iba na lang ang pag-usapan natin? Pakiramdam ko sinisisi niyo ako Diyos ko. Oo, sinisisi ka talaga namin. Alam nga namang sisihin namin tiyahin mo. Hindi naman namin nakakausap yun. Sumaglit lang kami sa tambayan doon at maya-maya lang din ay naisipan na rin naming umuwi. Dumaan pa ako saglit sa bahay ng kasintahan kong si Alona, pero hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin siya nakakauwi. Sa mga nakalipas na araw, napapansin ko no na napapadalas na ang pag-uwi niya nang wala sa oras. Napapailing na lang ako habang tinatahak ang daan pag-uwi. Nang malapit na ako sa bahay namin, saka ko nakasalubong si Alona. Nilapitan ko siya kagad para kausapin, pero unang salita ko pa lang ay nakaramdam na ako ng pagkairita niya. Alona, bakit ngayon ka lang? Alanganing oras na May pinuntahan lang ako. Pinuntahan? Saan? Pwede bang wag mo muna akong tanungin ng kung ano-ano? Pagod ako. Gusto ko lang munang umuwi at makapagpahinga. Tuwing susubukan kitang makausap, palagi ka nalang pagod. Kapag sa akin ba talaga wala ka ng oras na mailaan? Dante, alam mo naman ang trabaho ko. Kung sino-sinong kinakausap ko sa araw-araw, iba't ibang tao, iba't ibang ugali. Malamang, mapapagod ako. Pero nagagawa mo nga maglaan ng oras sa ibang bagay Kasi yon, nakakapagpasaya sa akin. At ako hindi. Sino magiging masaya sa ganito? Kakauwi ko lang, ito kagad ang bungad mo sa akin. Palibasa ikaw, hindi ka naman napapagod. Ni wala ka nga rin kinikita sa pagiging manunugis mo na yan Kabaliwan lang yan. Manunugis ka dyan. Wala naman kayo matugis. Para kayong mga weirdong tao. Huwag mo naman sanang malitin kung ano yung mga ginagawa namin. Kasi ayoko na makipagtalo. Uuwi na ako para makapagpahinga na. Ang laki na talaga ng pinagbago mo, Alona. Nagsimula lang naman lahat ng yan nung magkatrabaho ka. Di anong gusto mong sabihin? Binago ng pera ang ugali ko? Ganun ang tingin mo sa akin? Bakit, hindi ba? Alam mo, kung wala ka lang magandang may dudulot sa akin, pwede bang wag mo na akong kausapin? Kasi mas lalo lang ako napapagod sa mga sinasabi mo Hayaan mo na muna akong makapagpahinga, pwede? Magsasalita pa sana ako, pero naglakad na siya ng mabilis. Wala akong nagawa kundi ang hayaan na lang siyang makalayo. Aminin ko man o hindi, nababahala na ako sa kanyang inaasal. Habang tumatagal, palala ng palala ang pinapakita niyang pagsasawalang bahala sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Kinabukasan, balik sa dati ang buhay ko. Papasok ako sa trabaho bilang tagabantay ng mga inaalagaang hayop ng isa sa pinakamayamang tao sa lugar namin. Malaki naman ang kinikita ko ron kahit na madalas wala naman akong ginagawa. Maikli din ang oras ng trabaho. Basta mapakain mo lang ng tama, yung mga alaga niya ay ayos na. Ang kaso nga lang, paminsan-minsan lang ang pasok ko ron. Depende kung kailan ako ipapatawag at kung kailan nawala yung tunay na nag-aalaga sa mga hayop. Pero ganun pa man, kahit na 1 o 2 araw lang ang ipinasok ko ron, sumasapat na yon para sa panggastos ko sa loob ng 2 linggo. Kaya nga lang, kung minsan ay nasasaid kaya umi-extra din ako sa ibang trabaho. Bagay na hindi alam ni Alona. Hindi ko rin kasi sinasabi dahil sa alam kong mamaliitin niya lang din naman ako. Wala bang pagpupulo ngayon, Dante? Wala na muna siguro. Wala pa namang dapat pag-usapan Sayang no? Kung totoo pala sanang sinasapian ng aswang yung babae kagabi, di sana sikat na tayo kung nagamot natin. Kung totoo, kaso nagkamali tayo Buisit, nakakaya pa rin. Uy, Dante! Jerry! Napalingon kaming dalawa nang marinig namin ang tawag ni Nabong. Nakasimangot namin siyang hinarap. Hinihingal pa siya na parang sobrang layo ng itinakbo niya papunta sa amin.
Oh, ano na naman? May dala-dala ka na naman katarantaduan, no? Sandali. Mamaya na kayo magsalita. May sasabihin ako mahalaga. Siguraduhin mo lang na mahalaga yan, ha? Kasi saasapakin ko na talaga yung mukha mo kapag kalokohan na naman yan. Hindi. Tungkol to dun sa babae. O hindi kalokohan nga talaga yan. Hindi to kalokohan. Makinig nga muna kayo kasi. O sige na. Magsalita ka na kasi. Nakahanda na tong kamao ko, ha? Pasensyaan talaga tayo. Yung babae kagabi na pinuntahan natin, hindi pala siya totoong baliw. Nagpapanggap lang siyang baliw para makakuha ng tamang pagkakataon para takasan yung inchik na yun. Nananakit daw kasi yung inchik eh. Oy, ano naman ngayon? Suntukin na kaya kita. Wala na tayong pakialam kung nagpapanggap lang na baliw yun o hindi. Buhay nila yun eh. Bahala sila magsakitan. Manahimik na muna kasi kayo. Wala pa ako sa pinakasasabihin ko eh. Yung babaeng yun, kagabi rin nakatakas. Kanina madaling araw, habang naghihintay ako kay Tia para ihatid siya sa bayan, nakita ko yung babae, natakbo. Humingi pa nga siya ng tulong sa akin kaso bigla naman siyang umalis. Tapos kaninang umaga, mga nakita na lang yung bangkay ng babae sa gilid ng kalsada eh. Pinatay ng inchik malamang. Hindi, malabong yung inchik yung pumatay sa kanya. Pero siya yung pinagbibintangan ng mga tao. Pero para sa akin, hindi siya. Paano mo naman nasabi na hindi siya? Sabi mo nga nananakit yung inchik. Naalala niyo ba yung nabasa nating libro noon? Yung lumang libro na manipis lang? Yung tungkol sa maalamat na aswang na umiinom ng dugo ng tao? O paano naman namin makakalimutan yun eh? Doon nagsimula yung grupo nating manunugis. Tingin ko, ganun yung nangyari sa babae. Sobrang tuyot na tuyot kasi siya eh. Payat na payat. Parang sinimot talaga yung dugo niya. Sobrang putla. Nung una hindi ako naniniwala na nawalan siya ng dugo eh. Pero nung nakita ko yung parang butas niya sa bandang pulso sa kamay, doon na ako napaisip. Sigurado ka bang totoo na yung sinasabi mo? Oo nga, totoo nga to. Bakit ba ayaw niyong maniwala? Gusto ko makita yung katawan ng babae. Kung ganun di sumama kayo sa akin. Kilala ng tiyahin ko yung pinagdalang morgue sa babae. Wala kaming sinayang na pagkakataon ng mga sandaling yon, Kabanong. Mabilis namin pinuntahan ng morgue. Nakasaklob na ng kulay itim na tela ang bangkay at sisimulan na sanang imbalsamuhin. Pero buti na lang ay nakakuntsaba namin ang lalaki para sandaling matingnan ang bangkay. Tiningnan ko ang pulso sa bandang kamay. Doon ko nakita ang 2 butas na parang gawa ng mahabang pangil. Lumabas kami kaagad matapos kong makumpirma sa sarili ko. O ano? Anong tingin mo? Mga tol, tingin ko magkakaroon na ng buhay ang samahan natin. Bakit? Sigurado ka na bang aswangin dumali sa babaeng yon? Di ako pwede magkamali. Pero ganun yung nasa librong nabasa natin eh. Iba't ibang emosyon ang naramdaman namin ng mga sandaling yon. Nababahala, natatakot at nasasabik. Nababahala kami dahil alam namin na ang ganong uri ng pagpatay ng aswang ay hindi pangkaraniwan. Iba ang level ng aswang na gumagawa ng ganon. Natatakot kami dahil kapag nagkataon, kami ang samahan na makakaharap ng aswang. At kung mangyayari yon, aminado kaming mahihirapan kami dahil karamihan sa amin ay puro bago. Pero sa kabilang banda, nakakaramdam din naman kami ng kasabikan. Dahil kung sakaling mapatay namin ang aswang na yon, paniguradong makikilala ang samahan na binubuo namin. Dahil sa posibilidad na baka aswang nga ang pumaslan sa babae, napatawag agad ako ng pagpupulong. Lahat ng miyembro ng samahan namin ay inabisuhan namin para sa posibilidad na inkwentro sa mga aswang. Kinagabihan, sinimulan namin ang pagroronda sa kagubatan. Nilibot namin ang kasukalan ng gubat, kung saan-saan na rin kami nagsusuot. Inabot na kami ng madaling araw sa kakahanap sa aswang. Pero sa kasamaang palad, wala namang kaming napala. Kahit na bakas lang ng aswang ay wala kaming nakita. Bandang 4:00 na ng madaling araw nang mag-uwi na ang mga kasamahan namin. Noong mga sandaling yon, nagpaiwan na muna kaming 3 sa ilog para magpahinga. Napagod lang tayo. Wala naman tayong napala sa pagroronda natin. Hindi naman natin agad mahahanap ang aswang sa isang ronda lang. Kaya kung hindi natin siya nakita ngayon, siguro sa ibang araw. Tama si Dante. Hindi lahat nakukuha sa isang subok. At saka,
aswang ang hinahanap natin. Alam naman natin na ang aswang ay mailap sa mga tao. Magtatago talaga mga yun. Pero paano kung malakas ang aswang na hinahanap natin at mapahamak lang tayo? Bakit? Ngayon ko pa ba nag-aalinlangan? Naduduwag ka na ba ngayon? Kung kailan malapit na nating makamit yung pagkilala na matagal na nating inaasam? Hindi ako natuduwag. Sinasabi ko lang delikado na wala tayong alam sa hinahanap natin. Ang alam lang natin, aswang siya na umiinom ng dugo. Yun lang. Kaya nga natin hinahanap para magkaroon tayo ng nalalaman tungkol sa aswang na yun eh. Pambihira ka naman oh. Ito lang ang tanging paraan para mas lumawak ang pangunawa natin tungkol sa mga aswang. Ang makita sila ng aktwal. Kung sa bagay. Pero naawa pa rin ako dun sa babae. Sinasaktan na nga siya ng inchik na yun. Dinali pa siya ng aswang. Napakasaklap ng buhay niya. Ganun talaga. Napunta siya sa siraulong tao eh. Ay, siya nga pala. Hindi ba natin sasabihin sa iba na baka aswang yung dumali sa babae? Alam mo naman na hindi lahat ng tao dito sa atin bukas sa usaping aswang. Magiging katatawanan lang tayo sa iba. At baka makaabala pa yun sa paghahanap natin sa aswang. Saka na natin sasabihin sa kanila kapag nahuli na natin yung aswang na hinahanap natin. Bumuntong hininga na lang ako. Pagkatapos ng pag-uusap namin doon ay umalis na rin kami. Humiwalay na ako sa kanila at dumaan ako sa bahay nila Alona. Pero ang nanay niya lang ang nadaanan ko roon. Nakita kong naglalaga na yun ng mga paninda niyang kamote para sa almusal. Bukod kasi sa pagtatrabaho at mga gawaing bahay, nagbebenta rin yun ng mga kakanin at kamote kapag walang ginagawa. Dante, bakit gising ka pa? O kagigising mo pa lang? Hindi pa po ako natutulog. Meron lang po kaming pinuntahan ng mga kaibigan ko. Ay, ganun ba? O halika, pasok ka muna. Sakto maluluto na itong kamote. Nakakain ka ba ng kamote? Oo po. Masarap nga po yan lalo na kung isasawsaw sa asukal. Wala ka talagang arte sa katawan kahit na kailan. Mabuti ka pa. Si Alona, napaka-arte sa pagkain. Nagkausap na po ba kayo ngayon? Ngayon? Hindi pa nga nauwi. Baka mamayang maliwanag na yun umuwi. Hindi pa ho nauwi? Sobrang wala na sa oras Kaya nga Ewan ko ba sa babaeng yon? Hindi ko alam kung bakit bigla na lang naging ganon ang ugali niya. Sobrang huli na uuwi tapos paggising aalis na kagad. Hindi man lang ako ginising para magpaalam. Teka, may naging problema ba kayo kaya siya ganon? Nito lang, nagkasagutan kami kasi pinuna ko rin yung pag-uwi niya nang wala sa tamang oras. Bago pa yon, ganon na po talaga siya. Palagi rin siyang iritado kapag mag-uusap kaming dalawa. Ano kaya nangyayari sa batang yon? Kapag kinakausap, sasabihin lang niya na pagod siya. Ay nako, nag-aalala na ako. Huwag po kayo mag-alala. Kapag nakita ko siya, kakausapin ko po ulit siya. Baka naman mas lalo lang kayo mag-away. Ako na pong bahala doon. Bumiti na lang ako kay Tita Fatima noong mga sandaling yon, Kabanong. Pero sa loob-loob ko ay nababahala na rin ako sa mga ikinikilos ng kasintahan ko. Makalipas pa ang halos 1 linggo, ganun at ganun pa rin ang ugali ni Alona. Kahit na anong pakiusap ko sa kanya, hindi niya talaga ako pinakikinggan. 7:00 ng gabi, pumunta ako sa bayan. Pista noong mga sandaling yon. Meron kasi akong dating kakilala na nag-imbita sa akin sa bahay nila. Papasok na sana ako sa isang barangay doon. Nagulat na lang ako nang biglang lumitaw si Nabong at Jerry sa gilid. Hinirangan nila ako na parabang ayaw nila akong papasukin doon. Oh, bakit kayo nandito? Anong ginagawa niyo rito? Oh, malamang, nakikipista rin. Tara, uwi ka na. Buwang ka ba? Kararating ko lang. Pupunta ako sa kakilala ko. Saan? Dito? Malamang, alang-alamang doon. Uwi na lang tayo, baka mamaya kung ano pa makita mo. Ha? Tara na! Teka nga, bakit niyo ba ako pinipigilan pumunta rito? Kayo lang ba pwedeng dumalo sa mga ganitong pista? Nga kayo makulit? Nauna na akong naglakad sa kanila, pero sinundan pa rin nila ako at pilit na hinaharangan. Nang mapatingin ako sa isang bakuran, nakita kong ilang grupo na nagiinuman doon. Nagtaka ako nang makita ko si Alona na naroon. At ang pinagtataka ko pa, may isang lalaking nakaakbay sa kanya. At base sa nakikita ko,
mukhang masaya siya sa ginagawa ng lalaki. Ilang minuto na muna akong hindi nakapagsalita. Natulala at hindi alam ang gagawin. Pero nang matauhan ako, lumapit ako at tinawag ang pangalan ni Alona. Hindi niya ako kagad narinig. Napalingon na lang siya sa amin dahil sa mga kasama niya. Nanlalaki ang mga mata niya na hindi siya makapaniwala na naroon ako. Alona, anong ibig sabihin nito? Sandali lang kakausapin ko lang ito. Halika nga rito, Dante. Dito tayo mag-usap. Tumayo siya, tinawakan ako para ilayo roon. Hindi na rin sumunod sa amin ang dalawa kong kaibigan. Nang bitiwan ako ni Alona, ay saka lang siya nagsalita. Wala yon, kaibigan ko lang yon. Oo, kaibigan. Malapit lang talaga kami sa isa't isa kasi gano'n naman talaga ang kaibigan, di ba? Ginagawa mo ba akong tanga, Alona? May kaibigan bang nahalik sa lig ng kaibigan niya? Anong humahalik? Lasing ka ba? Ikaw ang lasing. Amoy alak ka na oh. Umuwi ka na nga. Mamaya pa ako uuwi. O tapos ano? Makikipaglandian ka sa lalaking yon? Umuwi ka na. Nakakaya ka. Ako pa nakakahiya. Ikaw itong nakikipaglandian sa ibang lalaki. Ano ba problema mo? Ikaw. Ikaw ang problema ko. Ako? Pagod na akong intindihan pagod na akong intindihan ng kagaya mong parang walang pangarap na guminhawa sa buhay. Wala ka man lang magandang trabaho para mabigyan ako ng magandang buhay eh. Inggit na inggit ako sa ibang babae dyan kasi yung mga kasintahan nila, kaya silang dalhin sa mamahaling resto. Samantalang ikaw, hindi mo man lang ako kahit may pasyal sa ibang lugar. Eh kasi, wala kang pera, wala kang pangarap sa buhay. Ako, meron. Kaya ba naghahanap ka ng ibang lalaki? Bakit mayaman ba yon? Mapera ba yon? Dinala ka na ba nun sa mamahaling kainan? Oo, lahat nasa kanya na. Yun na ba yung bago mo? Oo, kasi ayaw ko na sa'yo. Wala kang kwenta, wala kang pakinabang sa akin. Pinagsisisihan ko kung bakit pa kita sinagot noon. Pera na lang ba talaga nagbibigay sa'yo ng kahulugan sa maraming bagay? Yun lang ba talaga, Alona, ang habol mo sa isang relasyon? Hindi mo ko maintindihan, Dante. Ikaw kasi, kontento ka na sa buhay mong ganyan. Ako hindi. Gusto kong umunlad. Kaya bahala ka na sa buhay mo. Mag-isa ka. Maghanap ka na lang din ng babaeng mas mababa pa sa'yo. Ay, di ko inakala na darating ka sa ganitong punto, Alona. Hindi ka ganito eh. Maunawain ka at talagang mapagmahal ka dati. Hindi ka ganito. Paano hindi ako magiging ganito? Sagad na ako sa kakaunawa sa'yo. Ngayon, umalis ka na kasi nakahanap na ako ng taong sasamahan ako habang buhay. Kapal din pala ng mukha mong babae ka eh, no? Huwag ka lang epal. Jerry naman, huwag ka nang makisali. Pabayaan mo ko. Kakausapin ko lang tong babaeng to. Hoy, Alona, para sabihin ko sa'yo sobrang kapal ng mukha mo. Wala kang karapatang maliitin to kaibigan namin Kasi, nung ikaw ang walang-wala, yung katiting na kinikita nito ni Dante, binibigay niya sa'yo. Tinutulungan ka rin niya para makahanap ka ng trabaho. Tapos, sasabihin mong wala siyang kwenta at walang pakinabang? Ang sabihin mo, tapos mo na kasing gamitin siya. Sobrang kapal talaga ng mukha mo. Mas makapal pa sa 10,000 pinagpatong-patong. Eh kesa naman sa'yo. At wala ka rin puso, malandi ka. Yung nanay mo hirap na hirap sa kakatrabaho tapos ikaw, hindi mo man lang magawang makapagbigay. Lahat ng pera mo iyo lang. Napakawalang kwenta mong anak. Makati ka na nga, ang asim mo pa. Kaya ikaw, Dante huwag mong iiyakan ng hinayupak na to Pabayaan mo siyang lumandi ng lumandi sa iba. Para kapag nahawa ng sakit, mamamatay ka agad yan. Ang kapal na mukha mo magsalita sa akin ng ganyan. Mukha ka namang aswang eh. Sana nga makita na namin yung aswang na hinahanap namin tapos ikaw naman ang isunod na madali. Para naman mabawasan na sa mundong ito mga babaeng malalandit manggagamit na katulad mo. Hindi na ako nakapagsalita noon ng mga sandaling yon, Kabanong. Lalong-lalo na si Alona na natameme na lang sa lahat ng sinabi ni Jerry. Matapos yon, ay agad na rin niya akong hinila paalis. Paglabas namin ng barangay na yon, ay saka ko lang naramdaman ng sakit. Habang naglalakad kami sa gilid ng kalsada, iyak lang ako ng iyak. Pero natigilan na lang ako sa pag-iyak ko nang marinig namin ang malakas na angin ng aswang. Hindi namin alam kung saan yun nanggagaling,
Kaya sa halip na iiyak pa ako ay itinago ko na muna para mapakinggan ng maigi ang angil na yon. Nagmamadali naming hinanap kung saan nagmumula ang malakas na angil. Hindi na namin namalay na unti-unti na pala kami napapalayo sa mataong lugar ng bayan. Nakapasok na kami sa kagubatan. Pakiramdam ko, doon talaga kami dinala ng mga paa namin. Marahang kaming naglalakad, kinakabahan, nababahala sa maaring mangyari. Pero sa kabila nun, may kasabikan kaming nararamdaman. Hindi nga nagtagal, narinig na naman namin ang angil, pero sa pagkakataong yon, hindi na gaanong malakas. Nang marating na namin ang sagingan kung saan direktang tumatama roon ang sinag ng buwan, nakita namin ang isang aswang na nasa gilid ng babaeng wala ng malay. Nasa bibig ng aswang ang kamay ng babae at abalang-abala sa pagsipsip. "Hoy, bitiwan mo yan! Bugok ka!" Nang sumigaw ako ng malakas, tila na alarma ang aswang. Humarap siya sa amin. Pero dahil hindi naman sapat ang liwanag ng buwan, ay hindi namin nakita ang mukha nito. Umangil siya ng malakas nang makitang papalapit na kami. Dumampot naman kaming tatlo ng sanga na pwedeng ipalo. Ang kaso nga lang, bago pa kami makalapit, ay agad nang tumakbo ang aswang. Mga pre, buhay pa itong babae. May pulso ba? Mukhang sumakto yung dating natin dahil hindi pa maraming dugo ang nawawala sa kanya. Okay na, bubuhatin ko na. Dalhin niyo sa pamunuan yan. Ahabulin ko lang yung aswang. Buwang ka ba? Wala kang dalang sandata. Ang malaga ngayon, napatunayan na talaga natin na totoo yung aswang. Na totoong nagbalik na sila. Unahin na muna natin itong babae. Kahit na sabik na akong makaharap ang aswang noong mga sandaling yon, Kabanong, ay nakinig na lang ako kay Jerry. Dinala namin ang babae sa harap ng pamunuan ng bayan. Inilagay namin ang babae sa daan nang walang nakakakita sa amin. Maya-maya lang, may mga nakakita na sa babae at agad naman itong inasikaso. Pwede naman nating sabihin na tayo ang nagligtas sa babae. At pwede rin nilang isipin na tayong may gawa nun sa kanya. Lalo pat hindi naman sila naniniwala na aswang ang may kagagawa nun sa babae. Ang mahalaga naman ngayon, nailigtas natin siya. Sayang, hindi natin nahabol yung aswang kanina. Sa susunod, hindi ko nahahayaan na makawala pa siya sa atin. Huwag ka pa dalos-dalos, pre. Kanina, hindi ko alam kung bakit sobrang lakas ng kaba ko. Pakiramdam ko talaga, hindi pangkaraniwan yung aswang na yun eh. Hindi man namin napuksa ang aswang, ay naging masaya na rin kami kahit na papaano. Umuwi kami sa baryo namin. At nang mag-isa na lang ako, naalala ko na naman ang ginawang panluloko sa akin ni Alona. Napapailing na lang ako. Wala nang luhang lumalabas sa mga mata ko. Ang kalungkutan ay napalitan na rin ng galit. Dahil sa engkwentro namin sa aswang, mas lalong naging ganado ang samahan namin. Pinagtatawanan man kami ng mga tao dahil sa mga kwentong kumakalat, hindi na lang din namin sila inintindi. Sinimulan na rin namin ang matinding pagsasanay bilang paghahanda sa paghaharap namin sa aswang. Kahit papaano ay nagkaroon ng magandang progreso ang mga ginagawa namin dahil lahat sila ay natututo naman. Oh, sige na mga kasama. Umuwi na kayo. Magpapahinga lang kami rito at uuwi na rin kami. Diretso ba ah? Hindi yung puro katarantaduhan pa ang gagawin nyo. Kami na ano ng mga asawa nyo eh. Mga tol, maraming salamat ah. Ha? Salamat saan? Sa pagsama nyo sa akin sa pagbuo ng samahan natin. Buwang ang putik. Hindi mo naman kailangan magpasalamat eh. Gusto rin naman namin itong ginagawa namin. Di ba, Jerry? Oo nga. Para ka namang iba eh. Basta, nararamdaman ko, malapit ang makilala ang samahan natin. Malapit na natin makasagupa at mapatay ang aswang na yon. Kaya kailangan natin pagandaan ang araw na yon. Natigil lang ang usapan namin nang biglang may napansin kaming matandang lalaki na naglalakad. Normal naman ang kasuotan niya. Meron siyang daladalang tungkod, malinis ang muka, at talaga namang walang kahit na anong bigote o balbas. Akala namin ay dadaan lang talaga siya, pero nagtaka kami nang huminto siya sa harapan namin. Ano pong kailangan nyo? Mga manodogis kayo? Teka, paano mo nalaman? Kanina ko pa kayo pinanonood eh. Ibig sabihin, nasa paligid ka lang mula kanina? Ano ang layo din ng inyong samahan? Bago namin sabihin sa inyo, pwede ba naming malaman muna kung sino ka? Huminga ng malalim ang matandang lalaki at tumingin sa malayo.
Humiti siya sa amin na parabang matagal na niya kaming kilala. Umupo siya sa malaking bato at saka muling nagsalita. Sabihin na lang natin na isa akong albularyo. Isa kang albularyo? Ngayon, sabihin nyo naman sa akin kung anong layunin ng inyong samahan. Gusto namin makilala ang samahan namin. Kaya nga gustong-gusto naming mahuli ang aswang na yun eh. Makilala ang inyong samahan sa pamamagitan ng paghuli sa isang aswang? Dito sa amin, kahit na meron namang naniniwala sa mga aswang, mas marami pa rin kasi talaga ang pinagtatawanan lang kami. Kaya gusto naming mapatunayan sa kanila na totoong layunin ang ginagawa ng samahan namin. Na totoo ang sinasabi naming mga manunugis. Hindi magtatagumpay ang inyong samahan kung mababaw ang inyong layunin. Mababaw? Uy, Manong, huwag naman ganyan. Pinaghihirapan namin ang mga ginagawa namin tapos sasabihin mo lang na mababaw. Kung wala po kayong masasabing maganda, mas mainam na pong umalis na lang kayo. Hindi, hayaan natin siya magsalita. Ang mga tungkulin na may kinalaman sa pagkamit ng kapayapaan ay may mas malalim na dahilan. Malalim na dahilan? Kapag nalaman nyo ang pinakadahilan kung bakit kailangan nyong labanan ng aswang, doon nyo mas maiintindihan kung ano ba talaga ang papel nyo sa mundo. Teka, sandali. Dati ka bang manunugis? Kung marami kang nalalaman sa mga aswang ah. Hindi lang marami, sobrang dami. Kayo, bagito pa kayo sa paningin ko. At sa nakikita ko, walang patutunguhan ng samahan ninyo dahil sa kababawan ninyo. Iba na tabas ng dila mo, tanda ah. Anong tinawag mo sa akin? Ikaw kasi, masyado ka mayabang. Akala mo naman kung sino kang magsalita. Nagulat na lang kami nang biglang hawakan ng matandang lalaki ang kwelyo ni Nabong. Agad naman ding umalma ang kaibigan namin. Nang akmang itutulak niya siya ng matandang lalaki ay nabigla kami sa sumunod na nangyari. Nahawakan ng matanda si Nabong sa kamay at biglang walang kahirap-hirap na binuhat at binalibag. Sa nakita namin, parang hindi yun gawain ng isang matanda. Hindi ka panipaniwala na nagawa niyang ibato si Nabong ng parang papel lang. Paano mo nagawa yun? Bago pa kayo isinilang sa mundong ito, alam ko na ang papel ko sa mundong ito mula nang kalabanin ko ang mga nilalang na yon. Kung gusto niyong magtagumpay, burahin niyo ang pansariling interes at isaalang-alang ang mas makabubuti. Teka, sandali lang. Pwede ka ba namin maging master? 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 Seryoso ka ba? Binalibag niya nga ako eh. Nararamdaman ko na matutulungan mo kami. Kaya pwede mo ba kaming turuan ng mga nalalaman mo? Mga bagay na may kinalaman sa pagtugis ng aswang. Handa kaming matuto. Huminga ng malalim ang matandang lalaki. Tumingin siya sa amin ng seryoso. Sandaling napailing at saka tinapik ako ng mahina sa balikat. Bukas, dito rin. Magkita-kita tayo rito. Naglakad na paalis sa matanda. Hindi ko alam pero may naramdaman akong saya noong mga sandaling yon. Pakiramdam ko, marami talaga kaming mapapala sa matandang yon. Nakalimutan ko nang itanong ang pangalan niya. Sinubukan ko siyang habulin pero hindi na namin siya nakita. Loko matanda yun ah. Mukhang hindi talaga siya pangkaraniwan. Bukas, pupunta tayong tatlo ah. Walang dahilan para hindi magpunta. Matapos niya akong ibalibag? Kasalanan mo rin naman kasi, siraulo ka eh. Naglakad na lang kami pauwi. Habang naglalakad kami, hindi namin maiwasang hindi pag-usapan ng aswang. Nalibang na kami sa pag-uusap, kaya naiba na rin ang direksyon namin. Laking pagtataka rin namin dahil hindi naman kami naligaw doon noon. Malapit lang din kasi yon sa baryo namin. Alang ya, pinaglalaro na yata tayo ng mga engkanto eh. Kanina pa tayo dito lakad ng lakad pero wala pa rin tayo sa kalsada. Hindi kaya naingayan sila sa atin? Mga engkanto! Kung naririnig nyo kami, nakikiusap ako sa inyo. Huwag nyo naman kaming paglaruan, oh. Kailangan namin makauwi sa amin dahil may kailangan din kaming gawin bukas. Walang kahit na anong tugon sa amin. Ipinagpatuloy na namin ang paglalakad. Sa hindi namin malamang dahilan, meron na kaming natanaw na isang lumang tulay. Isang tulay na hindi naman namin nakikita noon. Kaya naman labis ang pagtataka namin. Pero dumaan pa rin kami roon. Sa paglalakad pa namin, meron na kaming natanaw na isang lumang bahay rin. 2 palapag ang bahay. At kahit luma na yon, katakataka na medyo may kalinisan ang bakuran.
Hindi kami kagad lumapit. Nag-obserba muna kami. Nang akalain naming wala namang tao, marahan kaming naglakad palapit habang nakahawak sa mga sandata namin. Papasok pa lang sana kami pero nakita na lang namin ng isang matandang lalaki na lumabas sa pintuan. Hindi namin makita ang mukha dahil madilim sa parting yon. Sino kayo at anong ginagawa niyo rito? Ikaw ang dapat naming tanungin yan. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay na yan? Ako ang may-ari ng bahay na ito. Kaya kahit na anong oras ay pwede akong magpunta rito. Sandali, manunugis ba kayo? Paano mo nalaman? Hindi sumagot ang matandang lalaki. Biglang namayani ang katahimikan. Nakaramdam na lang kami ng kaba at nadagdagan pa ito dahil sa malamig na simoy ng hangin. Kinutuban na ako ng masama. Nang bubunutin ko na ang sandata ko, ay bigla niya akong sinipa ng malakas. Tama nga ang hinala ko ng mga sandaling yon. Ang matandang nakaharap namin ay isang aswang. Hinabol ng dalawa ang matandang aswang na yon pero hindi rin nila inabutan. Masyado raw yung mabilis. Tumalon din ang mataas sa mga sanga at puno. Buisit, siguro siya yung aswang na nakita nating humihigop ng dugo sa babae. Kung pagmamayari niya nga yung bahay na ito, pasukin natin sa loob. Baka meron tayong malaman tungkol sa kanya. Pumasok kami sa bahay na yon. Naghalungkat kami pero wala naman kaming nakitang kahit na ano na may kinalaman sa mga aswang. Paglabas namin ng bahay, meron kaming natapakan na bagay sa ibaba. Pagdampot ko, isang pitaka. Lumang pitaka na walang laman na kahit na ano, maliban na lang sa nag-iisang larawan. Nang makalabas na kami ng kagubatan, saka lang namin nakita ang mukha na nasa larawan. Nabasa namin ang nasa larawan at nalaman naming 3 taon na pala mula nang ipadevelop yon. Pagtingin naman namin sa mukha ng nasa larawan ay pare-pareho kaming nagtaka sa aming nakita. Teka Dante, di ba ito yung matandang albularyo na nakausap natin kanina? Oo nga mukha niya eh. Pero galing sa aswang larawan na to E di, isa lang ang ibig sabihin yan. Yung nakausap natin matanda sa gubat kanina at yung sumipa sa'yo iisa. Yung albularyo at aswang ay iisa rin. Pero paano nangyari yun? Paano mangyayari yun? Di malamang nagpapanggap siyang albularyo para makapambiktima. Hindi. Iba yung pakiramdam ko sa albularyong nakausap natin kumpara sa nakausap natin kaninang aswang. Sinasabi mo bang magkaiba sila? Tingnan mo nga pre. Yan na yan yung mukha Pre, magising ka nga. Aswang yung albularyo. Kamukhang kamukha niya yung nandyan sa larawan. Paano yan? Pupunta pa ba tayo bukas? Kung totoong aswang ngayong albularyo na nakausap natin, yun ang pagkakataon natin para mahuli siya. Samantalahin na natin. Kinabukasan ng hapon, wala kaming sinayang na oras. Kahit na kinakabahan at medyo nababahala, pumunta kami sa napag-usapang lugar kung saan kikitain namin ang matandang albularyo. Dala-dala rin namin ang mga sandata namin at sa katunayan, napagplanuhan na rin namin kung papaano siya huhulihin. Pagdating namin sa lugar ay wala pang matanda. Kanina pa tayo dito. Darating pa kaya yung isang yun? Baka hindi na. Nabuko na natin yung tinatago niyang sikreto Nararamdaman ko darating siya. Kaya ihandaan niyo yung sarili niyo. Kakayanin ba talaga natin siya? 3 tayo, mag-isa lang siya. Kung sabay-sabay tayong aatake sa kanya, hindi yun magiging mahirap para sa atin. Naghintay pa kami ng halos kalahating oras. Saktong 5:00 ng hapon, nakita na namin na matandang lalaki. Ganun na ganun pa rin ang suot niya. Dala niya pa rin ang tungkod niya. Humawak na kami sa mga sandata namin. Napansin niya yon, kaya tumigil siya ng ilang metro na lang ang pagitan namin sa kanya. Sandali, ano nangyayari? Diyan ka lang muna. Meron lang kami itatanong sa'yo. Sagutin mo lang na maayos. Magpakatotoo ka. Kung hindi, mapipilitan kaming paslangin ka ngayon din. Paslangin? Totoo ba talagang albularyo ka o nagpapanggap ka lang para makapambiktima ka? Ha? Anong pinagsasasabi mo? Sumagot ka! Isa akong albularyo at matagal lang ganito ang ginagawa ko. Kung isa kang tunay na albularyo, anong ginagawa mo sa bahay na yon? Saan bahay? Huwag ka na magkaila pa! Nagulat na lang kami nang biglang umatake na si Nabong. Kinagaan niya matanda pero agad din naman yung nakailag.
Ako naman ang sumunod, pero hindi rin ako makatama. Kakaiba ang pag-ilag na ginawa ng matanda. Parang hindi siya matanda kung kumilos. Mga pre, kalma! Anong kalma? Siya ang aswang na nakita natin. Hindi tayo pwedeng kumalma ngayon. Kailangan nating tugisin ang isang yan. Sandali lang, magpapaliwanag ako! Magpapaliwanag? Wala ka nang dapat ipagpaliwanag. Aswang ka! Hindi ako aswang! Hindi namin siya pinakinggan noong mga sandaling yon, Kabanong. Pinagpatuloy namin ang pag-atake sa kanya. Pero kahit na anong gawin, hindi namin siya magawang tamaan. Hindi talaga basa-basa ang mga galaw niya. Kalkulado bawat kilos. Maya-maya lang, nakakuha ng tamang pagkakataon ng matanda. Sinuntok niya ako sa tagiliran. Namilipit ako sa sakit kaya napaupo ko sa sahig. Habang sinabong naman, walang pakundangan pa rin sa paglait. Pero kalaunan, binalibag lang din siya na matanda sa katawan ng malapad na puno. Ano? Iisa ka rin? Ha? Hindi naman ako makikipag-away eh. Makinig kayong tatlo. Hindi ako ang aswang na hinahanap ninyo. Kung ako ang aswang, hindi ko na sana kayo pinuntahan rito para turuan at sanayin. Kung hindi ka aswang, paano mo ipapaliwanag ang larawan na nakita namin? Ang aswang na nakita nyo na kamukhang kamukha ko ay ang aking kakambal. Kakambal? Kakambal? Malaking kalokohan. Palusot lang yan ng mga taong nahuhuli na. Kung ayaw nyong maniwala, tingnan nyo ang larawan na ito. Inabot sa akin na matandang isa pang larawan na kung saan naroon siya at isa pang kamukha niya. Dahil doon ay tuluyan na rin kaming nakumbinsi. Napapakamot na lang kami ni Nabong sa ulo dahil sa kahihiyan. Hindi na tuloy kami makatingin ng mata sa mata. Ang kulit nyo kasi, sabi ng kumalma kayo eh. Pasensya na po ah. Hindi namin alam. Ang naisip lang talaga namin kanina mapuksa ang aswang eh. Naiintindihan ko. Kahit di naman sino ay aatakin ako kung talagang kamukhang kamukha ko ang aswang. Pero ang larawan na nakita nyo sa bahay na yon ay kuha niya nitong mga nakaraan taon lang. Kaya talagang kamukhang kamukha niya na ako ron. Teka, bakit ka nagkaroon ng kakambal na aswang? Siya lang ba ang aswang sa pamilya ninyo? Mga bata pa lang kami. Iba na talaga ang pananaw ni Leonardo sa buhay. Iniisip niya noon pa na mas maganda kung ang isang tao ay mabubuhay ng mas matagal. Nang magbinata na kami, minana ko ang pagiging albularyo sa ama namin. Habang si Leonardo naman, na iba ang landas niya. Natuklasan niya ang tungkol sa mga aswang. Pinag-aralan niya yon nang hindi namin alam. Hanggang sa isang araw, bumalik siya sa amin at sinabi niyang magiging immortal na siya. Nagpayanggaw siya sa nakilala niyang aswang sa gubat. Sa madaling salita, naging aswang siya. Itinago namin siya at inilayo sa taong bayan. Pero hindi palaging iisa lang ang daloy ng hangin sa buhay namin. Nagbago ang landas ni Leonardo nang minsang makakain siya ng buhay na kambing. Dito niya natuklasan na mas lalakas siya kapag kumakain siya ng kumakain ng mga laman. Pero ligid sa kaalaman niya na hindi siya naging immortal kahit na naging aswang siya. Sinubukan namin siyang ulihin nang mapagtanto niya na maaari namin siyang mapatay. Tumakas siya at nagtago-tago. Pero nitong mga nakaraang taon lang, nagkita kami ulit. Akala ko magiging maayos na siya dahil pumayag siyang manirahan sa bahay na yon kasama ko. Pero ang gusto niya lang palang makuha sa akin ay ang isang anting-anting. Hindi niya yun nakuha, kaya tumakas naman siya at di na nagpakita sa akin. Hindi agad kami nakapagsalita sa mga sinabi niya, Kabanong. Medyo namangha at nakaramdam kami ng lungkot sa sinapit nilang magkapatid. Pero nang tingnan ko ang mukha ng matanda, nakita at naramdaman ko sa kanya ang determinasyon na mahuli ang kanyang kakambal. Kayo po bang uhulit papas lang sa kanya? Matagal ko nang ginawa yon, pero hindi lang ako nagkaroon ng tamang pagkakataon. Kaya sa sinabi niyong nakita niyo siya, muli akong nabuhayan ng loob. Nitong mga nakaraan lang, meron siyang biniktimang babae. Buti na lang naligtas namin. Mga babae ang punterya niya. Dahil ang dugot laman ng babae ay mas nakapagbibigay ng kakaibang lakas sa kanyang katawan. Anong balak mo ngayon? Gusto ko kayong sanayin kung paano pumaslang ng mga aswang.
Kailangan ko ng mga makakatulong sa akin dahil nararamdaman ko sa mga susunod na araw, hindi lang si Leonardo ang makikita nating aswang sa lansangan. Ibig niyo bang sabihin? Marami ang mga aswang, pero naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon. Ano ba talaga ang motibo nila sa mga tao? Ang tanging layunin na nakikita ko, magpapalakas sila ng magpapalakas gamit ang mga tao. At yun ang dapat nating pigilan. Ngayon, sabihin niyo sa akin, handa ba kayo magsanay sa ilalim ng aking pamumuno? Nagkatinginan kami magkakaibigan. Pare-pareho kaming sumang-ayon doon. Alam namin na kailangan namin ng tulong ng isang veteranong mangpupuksa ng mga aswang. Kalaunan, sinabi na rin niya ang kanyang pangalan. Siya daw ay si Mang Carpio, isang malakas at mahusay na albularyo na manunugis. Buong buhay niya ay inialay niya sa kanyang tungkulin. Kaya nung mga sandaling yon, itinaya na rin namin ang aming tiwala sa kanya. Sana'y marami kayong natutunan sa mga tinuro ko sa inyo. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Bukas ay meron din ako ituturo sa inyo ng mga bago. Hindi ko kayo titipirin sa mga kaalaman dahil nakikita kong mabilis kayong makasunod sa akin. Maraming salamat po ulit, Mang Carpio. At pasensya na po talaga kanina. Huwag yun ang isipin ang bagay na yon. Ang mahalaga ay magkakasundo tayo. Wag po kayo mag-alala. Yung tinuro niyo po sa amin ay ituturo din namin sa iba pa namin kasama. Sigurado mas lalong lalakas ang loob ng mga kasama namin kapag nakakuha na sila ng bagong kaalaman. At sana, mas dumami pa tayo. Pero ito lang ang gusto kong ipaalala sa inyo. Huwag na huwag kayong magiging kampante. Ngayong sisimulan nyo ng pasukin ang tunay na laban, kahit na pagtulog nyo ay dapat alerto kayo. Napabuntong hininga na lang kami at napatango sa kanyang sinabi. Matapos ang pag-uusap namin, ay nagpaalam na rin si Mang Carpio sa amin. Kami naman ay naglakad na din pauwi. Habang tinatahak ang daan, hindi namin maiwasang hindi pag-usapan na matanda. Kahit kasi napatunayan naming hindi naman siya aswang, pakiramdam namin ay may kakaiba pa rin sa kanya. Alam nyo, parang may kapangyarihan si Mang Carpio. Napansin ko nga rin kanina eh. Parang hindi siya napapagod. Tapos nakita niyo yung talon niya? Hindi normal eh. Nadinig niyo naman kanina, di ba? Meron siyang anting-anting na gustong kunin ng kakambal niya. Baka kanina, yun din ang gamit niya. Naiisip ko nga rin eh, paano niya kaya papaslangin ng aswang na yun eh, kakambal niya yun. Baka kaya niya tayo kinailangan kasi gusto niya na tayo ang pumaslang sa aswang na yun. Eh kasi di ba, kapatid niya rin yun kahit na anong mangyari. Mahirap yun para sa kanya. Oo, may punto ka rin sa wakas. Bago ko uwi sa amin ay napadaan ako sa bahay nila Alona. Kagaya ng dati, wala na naman siya roon kahit gabing-gabi na. Tanging si Tita Fatima lang ang nakita ko roon. Hindi ko na lang sana papansinin si Tita Fatima dahil gusto ko na rin makapagpahinga. Pero nagulat ako nang bigla niya akong tinawag. Dante, alika rito. Oh, Tita Fatima, bakit po gising pa kayo? Hindi kasi ako inaantok eh. Iniisip ko kasi kayo ng anak ko. Ano ba nangyayari, Dante? Kaninang umaga sinabi sa akin ni Alona na wag na raw kita papupuntahin dito sa bahay. Nag-away na naman ba kayo? Tita, ang totoo niyan, nakikipaghiwalay na po sa akin si Alona. Ha? Bakit naman? Pambihirang babae naman yon. Mas maganda po siguro na sa kanya niyo na lang po itanong. Diyos ko, iho. Pasensya ka na sa anak ko, ha? Ang laki na talaga na ipinagbago niya. Ikaw pa itong nahirapan at nasaktan. Ayos lang po. Naiintindihan ko naman ang dahilan niya eh. Pero wag po kayong mag-alala. Kahit wala na po kami ng anak nyo, palagi pa rin po akong nadirito para silip-silipin kayo. At kung sakaling meron kayong kailangan, nandito lang din po ako para tumulong. Hindi ko talaga maintindihan sa anak ko kung bakit ayaw niya sa isang katulad mo. Napakabuti mong tao. Siguro po, hindi talaga sumasapat ang kabutihan. May mga parte talaga ng buhay natin na kailangan nating tanggapin na panandalian lang ang ibang tao sa atin. Ang mahalaga naman po para sa akin, masaya siya at ligtas siya. Basta, ako nang humingi ng paumanhin sa iyo, Dante. Ayos lang po yun. Kayo rin po, mag-iingat po kayo palagi ha. Eh ikaw, kumusta ka naman? Meron na ba kayong mga nakalaban na aswang? Nagtaka ako sa biglang tanong niya ng ganong bagay. Napansin ko rin sa mukha niya na parabang nababahala siya
at patingin-tingin sa paligid. Hinawakan ko siya sa balikat at sinubukan ko siyang pakalmahin. Bigla na lang kasi siyang nataranta. Bakit po, tita? Ano pong problema? Kanina kasi, nanggaling ako sa kaibigan ko sa kabilang baryo. May mga narinig akong usap-usapan doon. May namataan daw silang mga aswang sa gubat. May mga hila-hilang tao na wala ng buhay. Nung una, akala ko chismis lang. Pero napatunayan kong totoo yon kasi nasa lugar din pala na yon yung pamilya ng mga biktima. Dante, nagiging totoo na talaga ang mga nilalang na yon. Hindi naman kita anak pero nag-aalala ko para sa iyo. Pati na rin sa mga kasamahan mo. Hindi niyo po kailangan mag-alala. Nakahanda po kami sa paparating na problema. Hinawakan ko na lang ang kamay ni Tita Fatima para kahit na papaano ay kumalma na rin ang kalooban niya. Hanggang sa makauwi ako sa amin ay hindi mawala-wala sa isipan ko ang sinabi ni Tita Fatima. Patunay lang kasi yon na nagsisimula ng magpalakas sa mga aswang. Kinabukasan ay maaga kaming nagtungo sa kitaan namin ni Mang Carpio. Nag-ensayo kami ulit. Marami kaming natutunan sa kanya. Bagay na unti-unti naman naming natututunan. Hanggang sa lumipas pa ng maraming araw, mas naging maalam na rin kami sa mga galaw at bawat kilos kontra aswang. Malaki nang ipinagbago namin sa loob lamang ng 1 buwan. Sa pisikal na pangangatawan din namin ay medyo lumakas kami. Nagkaroon kami ng mga muscle na talagang nakatulong para matagalan namin ang matinding pag-iensayo. Sa puntong ito, opisyal ko nang tinatapos ang pagsasanay ninyo. Binabati ko kayo. Ayos! Ibig sabihin ba nito handang-handa na kaming haharap sa mga aswang? Pero huwag ka muna maging masaya. Saka ka na magdiwang kapag nagamit mo na mismo sa mga aswang ang lahat ng natutunan mo. Maraming salamat po, Mang Carpio. Hindi namin inakala na darating ang araw na merong kagaya mo na magtuturo sa amin. Dahil sa inyo, pati ang mga kasama namin ay maalam na rin sa pakikipaglaban. Hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa inyo. Lahat ng natutunan ko ay natutunan ko lang din mula sa mga nakatatanda sa akin. Lalo na sa aking lolo. Kaya ipinapasa ko lang ang mga kaalaman na yon sa mga batang henerasyon. Paano? Umuwi na muna kayo sa inyo. At bukas ng hapon magkita tayo ulit. Isasama nyo na ang mga kasamahan ninyo. Sisimulan na nating tugisin ng mga aswang. Masayang nagpaalam sa amin si Mang Carpio. Pinagmasdan muna namin siyang makalayo bago kami tuluyang naglakad paalis. Dakong 6:00 ng hapon, tumunog ang dipindot kong cellphone. Pagtingin ko, hindi kilalang numero ang nagpakita roon. Kaya hindi ko yun sinagot. Bakit hindi mo sinagot? Baka mamaya importante. Hindi ako sumasagot ng mga numerong hindi nagpapakilala. Sagutin mo na, baka mamaya si Mang Carpio yan. Dinala-dala mo pa, hindi mo rin naman pala gagamitin yung cellphone mo. Dinala ko lang naman to para may ilaw tayo sa daan sakaling abutin tayo ng dilim sa gubat. Sagutin mo na kasi. Wala namang mawawala sa'yo kung sasagutin mo. Patay mo kaagad ang tawag kung hindi mo kilala yung nagsasalita. Baka mamaya, pagsisihan mo pa na hindi mo sinagot yan, sige ka. Dahil sa pamimilit nila, ay napagdesisyonan ko na lang na sagutin ang tawag. Pagkarinig ko sa kabilang linya, dumaloy na agad ang kaba sa sistema ko. Hello? Sino to? Dante, tulungan mo ako pakiusap. Alona? Teka, anong nangyayari sa'yo? Merong humabol sa akin. Mga limaw, kukunin nila ako pakiusap. Nasaan ka? Sabihin mo, pupuntahan kita. Nandito ako sa sa may kabilang baryo lang. Dito sa abandonadong factory. Hindi ako makalabas Ang dami nila. Hinahanap nila ako. Ako na lang ang kailangan nila. O sige, diyan ka lang. Huwag kang aalis ha. Pupunta na ako. Oh, ano nangyari pre? Si Alona, mukhang hinahabol ng mga aswang. Kailangan ko siyang puntahan. Hayaan mo na siya ron. Niloko ka na nga niyan Kahit na pinigilan ako ng mga kaibigan ko, ay tumuloy pa rin ako. Kung ano man ang ginawa sa akin ni Alona, isinantabi ko na muna yon. Ang malaga sa akin nung oras na yon ay makapagligtas ng buhay. Sumunod din naman sina Nabong at Jerry sa akin kahit banas na banas sila kay Alona. Gamit ang bisikleta ay tinahak namin ang daan patungo sa kabilang baryo na hindi rin naman kahalayuan sa amin.
Nang matanong na namin ang abandonadong factory, narinig na rin namin ang mga kaluskos sa paligid. Maging alerto kayo. Pagkakataon na natin to para magamit kung anuman ng mga natutunan natin. Ginawa mo pa ng dahilan yan. Sabihin mo, mahal mo pa si Alona, kaya natin to gagawin. Pambira ka talaga, Dante. Kahit na tinatarantado ka na, handa mo pa rin ibuwis ang buhay mo para sa kanya. Hindi ko naman kayo pinilit na sumama rito eh. Tapos ganyan na maririnig ko. Umuwi na nga kayo at ako nang bahala rito. Di mo kakayanin na mag-isa. Kaya nga kami nandito eh. Pero lilinawin lang namin ha. Kaya kami nandito kasi ikaw ang dahilan. Hindi yung dati mong kasintana. Shh! Huwag kayo maingay! Tinakpan ko ang bibig ni Jerry nang makita namin ang tatlong lalaki na kakaiba ang kilos. Parang naninigas ang leeg nila habang palingon-lingon sa paligid. Hindi kami pwedeng magkamali. Ang tatlong lalaki na yon ay mga aswang. Kaya naman, marahan kaming lumapit sa kanila habang nakatalikod sila. Nang kakaunting distansya na lang ang pagitan namin, wala na kaming sinayang na pagkakataon. Lusob! Nakipagsagupaan kami sa tatlong aswang. Aminadong kinakabahan pero hindi nawala ang lakas ng loob namin. Mabibilis ang mga nilalang. Kung hindi kami nakapag-ensayo, malamang sa malamang ay napatay na nila kami. Pero dahil sa mga natutunan namin, nagagawa namin silang tapatan gamit ang itak na daladala namin. Tinamaan sila sa iba't ibang parte ng katawan. Kaso parang hindi yung naging dahilan para mapatigil namin sila. Kailangan mapatay natin ang mga to bago pa tayo makita ng iba pa nilang kasamahan. Eh di bilisan na natin. Sugod! Muli kaming nakipaglaban sa kanilang tatlo. At dahil sa pagmamadali namin, tinamaan na ako sa bandang braso. Buti naman at hindi naman yung sobrang lala. Daplis lang kaya nagagalaw ko pa naman ang braso ko. Makalipas lang ang halos 5 minuto, nagawa na rin namin silang paslangin. Tuwang-tuwa kami dahil yun ang unang pagkakataon na nakapatay kami ng aswang. Parang mas lalo kaming nagkaroon ng dahilan para maging matapang. Tara, pumasok na tayo. Nagmamadali naming pinasok ang abandonadong factory. Binuksan ko kagad ang ilaw ng dipindot kong cellphone para ilawan ang loob. Marahan kaming naglalakad. Nang tutukan namin ang kaliwang banda kung saan nakatambak ang mga kinakalawang na drum, doon namin nakita si Alona. Nakasiksik at nanginginig sa takot. Alona, kami to. Huwag ka na matakot. Dante, Tara na, umalis na tayo dito. pero marami sila. Pag-alagala lang sila. Puro babaeng kinukuha nila. Yung isa kong kasabayan sa paglalakad natangay na rin. Natatakot na ako. Sus, arte. Sumama ka na. Hindi ka naman mapapahama kasi nandito na yung tagapagligtas mo. Tagapagligtas mo lang, niloko mo lang. Tumayo ka na dyan. Mas malalagay tayo sa alanganin kapag nagtagal pa tayo rito. Dante, marami sila. Diyos ko, baka magdrama ka pa. Tayo na. Nagmamadaling tumayo si Alona. Kumapit pa siya sa braso ko habang papalabas kami ng factory. Tiningnan na muna namin ang buong paligid. Wala kaming nakitang aswang kaya dali-dali na kaming lumabas. Pero nang nasa kalsada na kami, muli naming narinig ang malalakas na angil. Meron din kami mga narinig na sumisigaw ng mga kababaihan. Alona, mauna ka na umalis. Ha? Pababayaan niyo ako maglakad mag-isa? Anong tingin mo sa sarili mo, Reyna? May alalay kapag naglalakad? At saka, baldado ka ba? Marunong ka namang maglakad ah. Ibig ko sabihin, baka mamaya may makasalubong na naman akong halimaw. Eh di maganda. Kung ayaw mo, dito ka muna. Huwag kang lalabas dito kahit ano mangyari. Babalikan ka namin dito kapag nailigtas na namin yung ibang mga babae. Uunahin mo pa talaga yung ibang babae kaysa sa akin? Oo, hindi ba pwede? Ikaw nga, inuna mo ibang lalaki kaysa sa akin eh. Umangal ba ako? Aray mo! Boom! Basag! Hindi ko na hinintay pa makapagsalita si Alona. Iniwan na namin siya sa gilid ng bahay. Kahit na masakit na ang braso ko, hindi ko yun pinansin. Nakatuon ang atensyon ko kung paano namin maililigtas sa mga babae na kinuha ng mga aswang. Nang makarating na kami roon, napatago muna kami sa halamanan nang makita namin ang mga aswang na nasa bakuran ng lumang bahay. Nakaluhod ang mga babae at sa pagkakataong yon, nakabusal na ang bibig. Binabantayan sila ng maraming aswang. At ilang sandali lang, nakita na rin namin ang kakambal ni Mang Carpio na si Leonardo. Di tayo pwedeng basta-basta na lang lumapit.
Hindi natin alam kung anong kakayahan nitong si Leonardo eh. Paano natin ililigtas yung mga babae? Kailangan natin mag-ingat. Isang pagkakamali lang natin, pwede nilang kainin agad yung mga bihag nila. Inobserbahan namin ang paligid. Wala kaming makitang daan na pwede naming magamit para makalapit ng di nararamdaman. Mga ilang sandali lang, may dumating pang mga aswang na may bitbit na 2 babae. Nasa 6 na ang nakuha nila. 6 na muna ang dadalhin natin siya ngayon. Malaki na ang may tutulong nito mga babae ito para makadagdag sa pisikal na lakas natin. Sige na, kalat ka rin nyo mga babae dyan. Nabahala kami nang makitang paalis na sila. Kahit na gusto naming tulungan ng mga yon, hindi rin naman namin magawa. Masyadong sugal ang gagawin namin kung haharapin namin sila ng kaming 3 lang. Ano? Wala ba tayong gagawin? Papalis na sila oh. Wala, hindi tayo magpapakita sa kanila. Ha? Hayaan lang natin silang mamatay? Nabong, hindi natin to pwedeng ipilit. Alam mong hindi natin sila kakayanin. Mamamatay lang tayo. Kaya ayos lang na mamatay sila. Hindi ayos yun. Ano ka ba naman? Ang sinasabi ko lang naman, kailangan nating piliin ang sarili natin ngayon dahil mas wala tayong magagawa kung pati tayo mamamatay. Masakit mang isipin, pero may mga pagkakataon talagang wala tayong magagawa. Hindi natin sila pababayaan. Susundan natin sila ngayon. Aalamin natin kung saan nila dadalhin ng mga babaeng yon. At saka natin sasabihin kay Mang Carpio. Paano kung pagbalik natin, pinatay na nila yung mga babae? Hindi natin makokontrol ang sitwasyon, Nabong. Kaya gawin na lang natin kung ano makakaya natin. Kung sakali mang ganun na mangyari, wala na tayong magagawa. Pero ipagdasal na lang natin na sana buhay pa sila pagbalik natin. Kahit na delikado at palihim namin sinundan ng mga aswang, wala silang kamalay-malay na nakabuntot kami sa kanila. Makalipas lang ang halos kalahating oras na paglalakad, natanaw namin silang merong pinasukang butas, parang isang lagusan papunta sa ilalim ng lupa. Sa puntong yon, hindi na kami lumapit sa kanila. Sapat na para sa amin na malaman namin kung saan sila naglulungga. Agad na rin kaming umalis doon. Nang makabalik na kami sa baryo namin, dinaanan ko na muna si Alona sa bahay nila para makasigurong nakauwi siya ng ligtas. Nang makita kong naroon na siya, ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Dante, sandali. Bakit? May sasabihin ka pa ba? Gusto ko lang magpasalamat. Hindi na kailangan. Ginawa ko lang naman kung anong nararapat. Sinaktan kita, niloko, ginamit. Pero bakit mo ako niligtas? Kagaya nga na sinabi ko, ginagawa ko lang kung ano ang nararapat. Hindi kita niligtas kasi may nararamdaman pa ako sa'yo. Niligtas kita dahil misyon naming makapagligtas ng buhay. Sa susunod, huwag ka nang uuwi ng alanganin ha. Maraming aswang ang gumagala ngayon para manguha ng mga babae. Maawa ka sa nanay mo. Palagi na lang siya nag-aalala sa'yo. O ano? Nangihinaya ka na no? Yung lalaki minamalit mo, siya pa palang may kakayahang protektahan ka sa kapahamakan. Pero yung lalaking pinili mo na puro lang naman pera ang meron, nasaan? Wala! Alam mo, kanina ka pa eh. Hindi lang kita pinapatulan pero ngayon. Tama na. Aalis na ako. Gusto ko na magpahinga. Uy, aminin, nangihinayang. Huwag ka mag-alala. Hindi ka napapatulan itong kaibigan namin. Isa ka pang pangit ka. Nauna na ako naglakad. Hindi ko na nilungon pa si Alona. Pag-uwi ko ay siya pa rin ang iniisip ko. Aminado naman kasi talaga akong may nararamdaman pa rin ako sa kanya. Pero dahil nga sa misyon na kailangan naming gampanan, kailangan kong kalimutan kung anuman ang pagtingin ko kay Alona. Kinaumagahan, wala na kaming sinayang na oras. Hapon pa dapat ang pakikita namin kay Mang Carpio, pero kakasikat lang ng araw ay agad na rin namin siyang pinuntahan sa lugar niya. Mabuti na lang ay naabutan namin siya roon na abalang nag-aayos ng mga pananim nitong halamang gamot. Bakit kayo narito? Ang sabi ko ay mamayang hapon ba tayo magkikita? Mang Carpio, alam na namin kung saan nagkukuta ang mga aswang. Kailangan natin silang lusubin. Meron silang mga bihag na babae. Teka, sigurado na ba kayo dyan? Napalaban kami kagabi kasi niligtas namin yung dating syota nitong si Dante. Bukod doon, may mga kababaihan na kinuha. Nakita rin namin si Leonardo doon. Siya yung namumuno sa mga aswang. Kung hindi tayo magmamadali, baka hindi na natin maabutang buhay yung mga babaeng yun. Kailangan natin sila iligtas.
Ihanda niyo ang mga tao ninyo. Ihanda ko rin naman ang sakin. Makita tayo sa tagpuan. Dali-dali namin binalikan ng iba naming kasama. Na makumpleto na kaming lahat, ay agad na rin kaming nagtungo sa tagpuan. Ilang minuto lang, dumating na rin si Mang Carpio kasama ang 10 manunugis. Ayon sa kanya, bitirano na rin ang mga yon kaya malaki ang may tutulong na mga yon sa labanan. Wala pang alas 8, umalis na rin kami. Nagsimula kaming maglakbay at makalipas nga lang ng ilang oras, nakarating na rin kami sa lugar. Nakatago lang muna kami sa gilid habang nag-oobserba sa paligid. Mang Carpio, yung nakikita mong tambak ng dayami, ayan yun, may butas dyan pababa, may lagusan papunta sa ilalim ng lupa. Hindi pa rin nagbabago si Leonardo. Ugali pa rin niyang maglungga sa ilalim ng lupa. Sandali kaming nanatili sa kinilalagyan namin para pakiramdaman ang paligid. Nang masigurong walang makakakita sa amin, ay agad-agad na kaming lumabas. Nauna na akong bumaba sa lagusan. Sumunod din naman sila kagad kaya dali-dali din naming tinahak ang ilalim ng lungga. Pero sa kasamaang palad, wala na kaming inabutan doon. Tanging mga bakas na lang ang natira. Wala na rin ang mga babaeng bihag. Sa tingin namin ay nakakutob na si Leonardo noon. Dahil wala naman kaming napala nung umagang yon, minabuti na lang namin umalis na muna roon. Dismayado kami dahil talagang pinaghandaan namin ang pagkakataong makakaharap na namin ng mga nilalang. Malas naman talaga. Kung kailan handang-handa na tayo, saka naman wala tayong napala. Nakakasiguro kung naramdaman nila kayong sumusunod kagabi. Kilala ko si Leonardo. Hindi siya basta-basta mauutakan. Hindi ba dapat hinintayin na lang muna nating sumapit ulit ang gabi? Baka mamaya bumalik sila ron. Hindi na bumabalik ang mga aswang sa mga lugar na alam nilang natuntunan ng mga kalaban. Ugali na talaga nilang magpalipat-lipat. Paano yan ngayon? Saan naman natin sila hahanapin? Hindi natin sila hahanapin. Anong gagawin natin? Maghihintay? Magbabantay. Maghihintay. Wala tayong ibang pwedeng gawin kundi yun lang. Ngayong parang alam na nilang meron ng tumutugis sa kanila. Nakasisiguro kung nag-aanda na rin sila na kalabanin tayo. Bumuntong hininga na lang ako ng malalim. Makalipas lang ang ilang oras na paglalakbay, ay nakarating na rin kami sa ilog kung saan ang aming tagpuan. Doon na kami naghiwa-hiwalay. Sa mga sumunod na araw, mas naging abala kami sa pagbabantay sa baryo namin. Pati na rin sa mga kalapit na baryo na maaring puntahan ng mga aswang. May mangilang-ilang aswang din naman kaming namataan noon, pero hindi sila tumuloy na labanan kami. Ang kutob namin, nagmamanman lang sila sa paligid. Nako Dante, mabuti naman at napadaan ka. Pasok kayo. Sumama na rin kayong dalawa. Sige na, meron akong nailutong tsampurado rito. Nakakaya naman po. Salamat na lang po, tita. Anong nakakaya? Kaarawan ko naman ngayon eh. Ako nga ang dapat mahiya kasi tsampurado lang ang handa ko. Nagkatinginan kami magkakaibigan. Sinamahan na lang namin si Tita Fatima para kahit papaano maging masaya naman ng kaarawan niya. Napakamot na lang din ako sa ulo noon kasi nawala rin sa isipan ko. Maya-maya lang, hinainan na rin kami ni Tita Fatima ng masarap niyang tsampurado na mayroong pang gatas sa ibabaw. Panay ang silip ko noon sa loob pero hindi ko naman makita si Alona. Mga bandang alas 4 na ng hapon, nakaramdam na rin kami ng hilo. Pinainom kasi kami ni Tita Fatima ng lambanog. Ah, tama na yan. Namumula na mga mukha ninyo. May mga tama na kayo. Aling Fatima naman kasi, ang sarap ng tsampurado at lambanog eh. Pakiramdam ko, makakalimutan ko ang pangalan ko sa sobrang sarap. Teka, ano nga bang pangalan ko? Ikaw si Bornek. Bornek na aanik-anik. Oh, baka magkapikunan na naman kayo niyan ha. Tita Fatima, maraming salamat po sa palambanog at patsampurado nyo. Masarap po. Masaya po kami. Dapat nga ako ang magpasalamat sa inyo. Kasi kahit na wala rito yung anak ko pinasayaan niyo ako. Nasaan po ba si Alona? Sinabihan ko ng wag gagala yun eh. Ang sabi niya kaninang umaga pag-alis niya, bibili lang siya ng pansit sa bayan. Pero mukhang dumiretso na naman sa mga katrabaho niya. Wala namang pasok yun ngayon eh. Ay nako, pambihira talaga.
Hindi talaga siya masabihan kahit na kailan. Hayaan mo na. Ang mahalaga naman sa akin ay nandito kayo at napasaya niyo ako. Kahit na papaano nagkaroon ng kahulugan ng kaarawan ko. O siya. Umuwi na kayo para makapagpahinga na rin kayo. Nagpaalam na rin kami kay tita ng mga sandaling yon, Kabanong. Paggewang-gewang na ang lakad ng dalawa kong kasama. Habang ako naman ay medyo nahihilo na rin pero tuwid pa rin naman ang tingin ko sa daan. Noong mga oras na yon ay nawala na sa isipan namin ang posibilidad na pag-atake ng aswang sa araw na yon. Nakampante kami at ang tanging nasa isip na lang ay makapagpahinga. Diniretso ko na lang din si Nabong at Jerry sa bahay ko, tutal mag-isa lang naman ako roon. Bagsag kagad ang dalawa sa papag. Habang ako naman ay sa lapag na lang humiga. Hindi ko na namalayan na nakaidlip na pala ako. Ha? Ano yun? Nagising na lang ako dahil sa mga narinig ko. Pagbukas ko ng bintana, natanaw kong nagkakagulo mga tao sa hindi kalayuan. Mabilis kong ginising ang dalawa kong kaibigan. Pinagsasasampal ko sa mukha kaya bumangon sila kaagad. Bakit ka ba nananampal? Nakakainis. Naantok pa ako eh. Ba problema? Nakakagulo ngayong gabi. Maghanda kayo. Ha? Nagkakagulong alin? Namulagat ang mga mata nila. Dito nila napagtanto kung ano ang nais kong sabihin. Kanya-kanya kaming kuha ng itak namin sa likod ng pintuan. Paglabas namin ng bakuran, mula sa kinatatayuan namin ay natanaw na namin ang mga aswang. Dali-dali namin pinuntahan yon. Mabuti na lang ay nauna na ang iba naming kasamahan na nakipaglaban sa mga nilalang. Medyo nakonsensya ako noon dahil wala kaming kamalay-malay sa mga nangyayari. Habang natutulog kami, marami na ang nasugatan. Nang makakuha na kami ng pagkakataon ay nagtipon-tipon na ang samahan namin. Sandali kaming nag-usap-usap kung ano ang mga gagawin. Nang magkaintindihan na kami, ay muli kaming sumabak sa labanan. Pero hindi namin maiwasang hindi maluha sa dami ng aswang na nasa paligid. Ang dami nito! Hindi ba darating sila Mang Carpio? Hindi tayo tatagal sa mga to. Tibayan nyo lang. Kailangan natin makatagal hanggang sa makarating na ang backup natin. Makalipas lang ang halos 10 minutong pakikipaglaban, marami nang sugatan sa hanay namin. Kaya habang tumatagal, mas lalong nagiging malinaw para sa akin na hindi namin kakayanin ng mga aswang kung bilang lang ang labanan. Tulungan natin yung mga kasama nating sugatan, bilis! Sinamantala namin ng sandaling hindi umaatake ang mga aswang. Hinila namin ang iba para dalhin sa gilid. May malalalim na kalmot ang karamihan sa kanila. Dahilan para hindi na rin sila pwedeng sumalang sa labanan. Kahit na alam kong alanganin, hindi ako pinanghinaan ng loob. Sa halip, bumalik ako ulit sa gitna at hinamon ng mga aswang. Kinailangan kong doblehin ang tapang ko para malaman ng mga aswang na hindi namin sila aatrasan. Ano? Bakit kayo tumigil? Kalabanin niyo ako! Kahit ako lang mag-isa at lahat kayo! Uy! Buwang ka ba? Anong pinagsasabi mo? Huwag ka magpakabayani, Dante. Nandito pa kami. Asikasuhin niyo yung mga kasamahan natin. Kailangan nila kayo. Ako nang bahala sa mga ito. Hindi ko na nadugtungan ang sasabihin ko nang biglang umatake sa akin ng mga aswang. Dali-dali ko naman silang sinabayan. Nagamit ko na ang mga naituro sa akin ng Mang Carpio sa mga pagkakataong yon. Pero kahit na ganon, hindi ko pa rin sila maubos-ubos. Kapag may tinatamaan ako, may nakakatama rin sa akin. Habang tumatagal, nasisilip ko na kung saan hahantong ang pakikipaglaban ko sa kanila. Kaya ang tinatak ko na lang sa utak ko, lalaban ako hanggang dulo. Dudumugin na sana nila ako nang biglang nagdatingan sila Mang Carpio. Kasama niya ang mga kapwa niya albularyo at manunugis. Pinagtatatagan nila ang mga aswang. Dahil sa kanilang kausayan ay agad nila yung napaslang. Pero ang iba naman ay nagawa pa rin makatakas. Pasensya na at medyo nahuli kami. Ang malaga dumating kayo. Nabong, Jerry, dalhin niyo ang mga kasama niyo sa ligtas na lugar. May sasama sa inyong tao ko para gamutin sila. Dante, kaya mo pa ba? Oo, kayang-kaya ko pa. Sumama ka sa akin. Kahit na may mga sugat na ako sa likod, sabay kaming tumakbo ni Mang Carpio papunta sa kagubatan. Hindi ko alam kung bakit kami papunta roon. Samantalang ang mga aswang naman ay nasa baryo. Nalagpasan namin ang kakahuyan.
Nakarating na kami sa parte ng gubat na putol ang mga puno. Inabutan namin doon si Leonardo. Kaswal lang na nakaupo habang kumakain ng mansanas. Hindi ka pa rin nagbabago, Carpio. Malakas pa rin talaga ang radar mo. Naalaman mo kagad na narito ako. O baka naman gamit mo ang anting-anting. Ang tagal mong nagtago. Akala ko pinili mo ng mamuhay ng payapa. Pero ito palang ginagawa mo, Leonardo. Itigil mo na ang mga binabalak mo. Hahantong lang sa kapamakaan ng buhay mo. Pambihira ka naman. Mula noon hanggang ngayon, nagpapakakuya ka pa rin sa akin. Ilang minuto lang naman ang tanda mo sa akin. Kung ako sa'yo, ikaw ang tumigil. Samahan mo ako sa mga layunin ko at pagharian natin ang sangkatauhan. Alam mo na noon pa lang, malabong maging parehong pananaw natin. Kaya kung inaakala mong kukonsintihin kita sa kasamaan mo, nagkakamali ka. Hindi kita pinipilit, Carpio. Binibigyan kita ng pagkakataon na pumili ng mas makabubuti para sa'yo. Kung sasama ka sa akin, wala nang makakapigil sa ating dalawa. Ikaw ang pinakamalakas na albularyo at manunugis dito sa atin. Kaya wala nang kahit na sinong nilalang na makapipigil sa'yo. Kaya sa'yo na mismo nang galing. Ako ang pinakamalakas at walang kahit na sinong nilalang na makakapigil sa akin. Ibig sabihin lang nun, hindi ka rin uubra sa akin. Kaya ikaw ang papipiliin ko. Itigil mo ito o mawawala ka sa mundong ito. Tumawa ng malakas si Leonardo para bang hindi niya siniseryoso ang sinasabi ni Mang Carpio. Ramdam na ramdam ko sa kanya na sobrang kampante siyang kaharap ang kanyang kakambal. Bagay na nagdudulot naman ng pagkabahala para sa akin. Hindi ko alam pero pakiramdam ko noon, malakas din talaga si Leonardo. Hindi ko alam kung bakit hanggang sa ganitong edad natin malakas pa rin ang loob mo. Dahil ba dyan sa kasama mo? Sino bang isang yan? Natatandaan na kitang binatilyo ka. Isa ka sa mga nakita ko sa harapan ng bahay ka. Bakit ka narito? Nandito ako para tulungan si Mang Carpio na iligpit ka. Iligpit? Ako? Nahihiba ka na yata. Tigilan na natin ang daldalan. Simulan na natin ang labanan. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ipaalam sa iyo na pinaghandaan ko ang pagkakataong ito. Ibig sabihin, kaya-kaya kitang paslagin kahit na kakambal kita. Ikaw, kaya mo ba akong patayin? Manahimik ka! Nagulat na lang ako nang biglang tumalon ng mataas si Mang Carpio patungo kay Leonardo. Namangha ako sa ginawa niya. Hindi ko inakala na ganun pala ang kapangyarihan na meron ng anting-anting na dala niya. Kamao sa kamao ang naging laban nilang dalawa. Bawat suntok ni Mang Carpio ay siya namang nasasalag ni Leonardo. Sa unang bahagi ng laban nila, kitang-kita ko kung paano nakalalamang si Mang Carpio sa galaw at taktika. Walang magawa ang kakambal niya kundi ang umilag lang. Isang malaking pagkakamali mo na binigyan mo ko ng tsansang makaharap ka. Bakit ka nagpapakampante agad? Umiilag pa lang ako, kapatid. Hindi pa ako umatake. Nakakuha ng pagkakataon si Leonardo. Pero sa halip na si Mang Carpio ang aatakihin niya, nanlaki ang mga mata ko nang makita kong sakin siya patungo. Pero dahil maalam na rin ako sa pag-iwas, hindi niya ako nagawang tamaan. Pasimple ko siyang nasugatan sa tagiliran gamit ang hawak kong itak. Tinuruan ko ang batang yan, kaya hindi mo siya dapat maliitin. Wisit! Wisit! Kung yan lang ang kaya mong gawin, hindi ka mananalo kay Mang Carpio. Huwag kang boboses. Marami ka pang kakainin bigas. Tantanan mo siya. Ako muna ang labanan mo. Parang hangin na nakalapit kagad si Mang Carpio kay Leonardo. Dumapo agad ang kamao niya sa panga ng kakambal niya. At dahil doon, nakaramdam ng pagkahilong aswang. Sinenyesan naman ako ni Mang Carpio para umatake. Kaya naman wala akong pinalagpas na pagkakataon. Binilisan ko ang takbo ko at saka bumuelo. Hinataw ko ng malakas si Leonardo sa dibdib. Agad namang sumilit ang dugo niya mula roon. Mukhang wala na akong magagawa. Kailangan ko nang ilabas ang tunay kong anyo. Nanlaki ang mga mata naming dalawa ni Mang Carpio nang biglang naging kulay itim ang buong katawan ni Leonardo. Ang mata naman nito ay nanlilisik at naging kulay pula. Narinig din namin na lumalagotok ang mga buto niya. Kitang-kita rin na lumaki ang katawan niya. Bukod dito, kakaiba rin ang bilis na ipinakita nito
At sa sobrang bilis, hindi na namalayan ni Mang Carpio na nasa likuran na niya ang kanyang kakambal. Dinakma siya nito sa batok at saka isinubsob ng malakas sa lapag. Sinipa ng malakas. Tumalsik si Mang Carpio at tumama pa sa putol na puno ang katawan. Matagal na ako nagtitipis sa pakikialam mo sa buhay ko, Carpio. Ito na ang tamang pagkakataon para tapusin ko na ang papel mo sa mundong ito. Hindi ka magtatagumpay. Bumangon si Mang Carpio at muling umatake, pero hindi na umubra pa ang suntok nito. Nakatayo lang si Leonardo at hindi man lang natinag. Noong mga sandaling yon, nakita kong parang humihina si Mang Carpio. Samantalang palakas naman ang kalaban niya. Sa isang iglap lang, nagbago ang lahat. Binugbog ni Leonardo si Mang Carpio. Nagkandabali-bali na rin ang buto niya dahil sa ilang beses na pagbalibag. Mang Carpio! Mabilis akong tumakbo palapit sa kanya. Sumusuka na siya ng dugo. Hindi na rin niya maigalaw ang kaliwang braso niya at ang kanang binti. Lantang gulay na siya noon. Habang ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko inakala na ganito na siya kalakas. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Tatalunin natin siya kahit ano mangyari. Dante, sabihin mo sa akin, malakas pa ba ang katawan mo? Ho? Bakit to? Hindi na gumagana ang anting-anting sa akin dahil sa katandaan ng katawan ko. Kaya gusto kong ikaw na ang tumalo sa kanya. Ala, hindi ka pa ba tapos mamaalam sa binatang yan? Huwag ka mag-alala, Carpio. Isusunod ko naman siya, kaya magkikita rin naman kayo sa langit. Nabigla na lang ako na may iniluwang bato si Mang Carpio na kulay berde. Kasing laki lang ng buto ng santol ang bato na yun. Sinabihan niya akong lunukin ko ang bato. Nung una, nagtaka pa ako. Pero nang makita kong papalapit na sa amin si Leonardo, sinunod ko na lang din ang sinabi niya. Nakaramdam ako na matinding init sa katawan ko. Nahihirapan ako makahinga. Maya-maya pa, nakita ko na lang na nasa harapan ko na si Leonardo. Sinuntok niya ako ng malakas. Tumalsik ako at tumama rin sa mga putol na puno. Anong akala mo? May isalma ka? Hindi gagana sa iyong anting-anting niya dahil hindi ka naman kilala ng espiritu niyan. Nagkakamali ka! Ah, ano pinagsasabi mo? Agad ako nakabangon. Parang wala man lang akong nakaramdamang sakit nung mga sandaling yun. Maging siya ay nagtataka rin kung bakit ako nakarecover kaagad. Muli siyang tumakbo palapit sa akin. Nasa aktong dadakmain niya ako pero naramdaman ko na lang na kusang gumalaw ang kamao ko. Dumapo yun sa mukha niya at sa tagiliran. Sa lakas ng pagkakasuntok ko, narinig ko pa ang pagbali ng buto niya. Hindi pa ako nakontento. Tumalon ako ng malakas at saka tinaga siya ng hawak kong itak. Sirit ulit ang dugo sa balikat niya. Dahilan para makaramdam siya ng takot sa akin. Marahil mahina ang anting-anting sa katawan ni Mang Carpio. Yun ay dahil hindi na umaakma ang katawan niya sa kayang gawin ng anting-anting. Pero ngayon nasa tamang katawan siya. Kailangan niyo na magdasal sa mga demonyong sinasamba niyo. Wala akong sinayang na pagkakataon, Kabanong. Parang hangin akong lumapit sa kanya. Tinarak ko ang itak sa tagiliran niya at agad na hinugot. Sumirit na naman ang dugo pero hindi ako tumigil. Muli ko siyang pinagsasaksak hanggang sa mapaluhod ko na ang isang tuhod niya. Paano ko magagawang talunin ng isang baguhan? Hindi ka pa rin natututo hanggang ngayon, kapatid. Masyado ka pa rin kampante. Minamalit mo ang mga taong tingin mo ay mas mababa sa'yo. Yan ang ikababagsak mo. Hindi ako magpapatalo. Hindi ako papayag. Kailangan mo nang tanggapin, Leonardo. Hanggang dito na lang ang lahat ng mga pinaplano mo. At sa pagkawala mo, sana mapagtanto mo na walang hahantungan na maganda ang lahat ng kasamaan sa mundong ito. Sinubukan niya pang tumayo, pero gegewang-gewang na siya noong mga sandaling yon. Binuhos niya ang natitira niyang lakas para atakihin ako, pero hindi na niya magawang makatama. Sobrang dali na niyang ilagan dahil mabagal na rin ang mga galaw niya. Pagtingin ko kay Mang Carpio, sumenyas na siya sa akin, pero nakita ko rin sa kanya ang lungkot. Alam kong hindi madali para sa kanya na makitang mawala ang tinuturing niyang kapatid at kakambal. Kaya't laking pasalamat ko na rin na ako ang tatapos kay Leonardo at hindi siya. Nang sa ganon, mas madali niyang matatanggap ang pagkawala ni Leonardo. Tapos ka na ngayon!
Tinara ko ang itak sa dibdib niya. Sa puntong yon ay napatigil na rin siya. Nanlalaki ang mga mata. Sumuka ng dugo at ilang beses na naubo. Paggugot ko ng itak ay agad din naman siyang bumagsak. Nakatingin siya sa akin pero ilang sandali lang ay nalagutan na rin siya ng hininga habang nakadilat ang mga mata. Nagawa naming talunin ng mga aswang noong gabing yon, Kabanong. Wala nang natira na kahit isa. Masakit man para kay Mang Carpio ang nangyari, sa kabilang banda ay nagawa pa rin niyang maging masaya. Dahil sa wakas, nabigay na rin niya ang katahimikan para sa kanyang kakambal. Samantala, hindi na binawi sa akin ni Mang Carpio ang anting-anting. Ayon sa kanya, mas magagamit ko ito dahil bata pa ang katawan ko. Sa mga sumunod na taon, mas lalong nakilala ang samahan namin. Si Mang Carpio, naging tagapayo na namin siya. Hindi na niya kaya pang lumaban dahil matapos ang nangyari, hindi na rin niya magawa pang makalakad. Nakaupo na lang siya sa upuan na digulong. Hindi na rin kami nagbalikan ni Alona kahit na nagkaayos naman na kami. Nagbago na siya at nagpakatino. Pero hanggang doon na lang din yon. Itinuon ko na kasi ang buhay ko sa pagiging manunugis para ipagtanggol ang mga tao kontra sa mga aswang. Sa mga naranasan ko, mas naintindihan ko na ang tunay na layunin ng aming samahan. Bukod sa pagkilala, nabuo kami para maging sandalan ng mga taong pilit inaangkin ng kadiliman. Hanggang dito na lang po, Kabanong. Sana'y nagustuhan niyo ang aking kwento. Muli, ako po si Dante. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Bago tayo magwakas ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nakinig sa kwento natin ngayong araw na ito. Sana po'y nagustuhan nyo ang kwento natin at kung sakaling nagustuhan nyo nga ito at gusto nyo pa namang ganitong klase ng kwento, sana po'y mag-subscribe kayo sa channel natin lalo na yung mga bago pa lang dito sa channel. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-comment at mag-subscribe. Kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin, bisitahin nyo rin po yung ibang channel natin. Yung Pamela Clamil kung saan nagnanarita ko bilang Lolo Pael at ako rin po bilang Kabanong. Mag-subscribe na rin po kayo doon kasi konti pa lang ang mga subscriber doon. At kung gusto niyo naman po ng mayroong pinapanood, iniimbitahan ko po kayong bisitahin ang bagong-bagong channel natin. Ang Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong moving images doon na mapapanood. At syempre, may mapakikinggan na rin po kayo na narration na meron pong music and effects. O di ba mas maganda? Kaya sana po'y mag-subscribe kayo para makasama naman kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na yon. At para hindi po kayo mahirapan na hanapin yung mga channel na nabanggit, ilalagay po namin sa description o sa pin comment yung link ng mga channel. Asahan ko po kayo ha. Hanggang sa muling mga kwento, wakas!